Siya si Namiki Haruka. Ilang taon siyang nakipaglaban sa mahihinang halimaw, at ngayon ay narating na niya sa wakas ang tuktok ng Dongjon. Ang problema, nakasagupan niya ang pinakamasamang tao, si Yukimura Shinji, isa sa mga rank A hunter na ayaw makasama sa isang palapag ang isang mahinang hunter. Sinubukan niyang lumaban pero winasak siya ng gravity power ni Shinji. Kahit level 100 na, mas mababa pa rin ang stats niya kaysa sa ibang mga hunter. Dinurog siyang parang papel, binugbog, at inihagis sa kalaliman ng Dongjon para mamatay. Lumipas ang mga taon. Ngayon, nasa ibang Dongjon si Shinji at malapit nang mapuksa ng isang imposibleng boss. Bigla, hiniwa ang mga halimaw niya, ang ating bida, si Namiki. Ngayon ay mas malakas na siya, may tiwala sa sarili, at nagliliwanag sa kapangyarihan. Gulat na tinitigan siya ni Shinji dahil nabuhay siya at sinabing wawasakin niya ulit ito. Sinubukan niyang gamitin ang parehong gravity power, pero laban sa ating bida, walang epekto ang abilidad dahil ang ating bida ay level 6,000 na may nakakabaliw na stats. Dinakip ng desperadong bully ang isang babae bilang hostage para makatakas, pero sa isang iglap, hiniwa ni Namiki ang tiyan nito nang walang kahirap-hirap. Lumuhod ang rank S na henyo, umiiyak at nagmamakaawa sa harap ng lahat. Narating ng ating bida ang antas ng kapangyarihan na hindi pa nakikita ng sangkatauhan, at ngayon lahat ay kailangang yumuko sa bagong Diyos ng Dongjon. Para maintindihan kung paano siya lumakas ng ganito, balikan natin ang sandaling nahulog siya mula sa Dongjon. Pagkatapos ng pagkahulog, nagising siyang walang kahit isang dalos. Nang buksan niya ang kanyang status, napagtanto niyang nadoble ang lahat. Bukod pa roon, nakakuha siya ng ilang bagong abilidad at tumalon ang level niya sa 101, sinira ang limiter. Tumayo siyang nalilito, pero parang balahibo ang gaan ng pakiramdam, at ang espada ay parang karugtong na ng kanyang katawan. Pero sa hindi niya inaasahan, isang arthris ang lumitaw, isang asong may 2 ulo na nagbubuga ng apoy. Inatake siya ng aso, ngunit nag-activate ang kanyang bagong resistance ability at prinotektahan siya mula sa apoy. Nag-activate ang appraisal ability at sinimulang basahin ang mga kilos ng halimaw. Sa loob ng 20 segundo, nahulaan niya ang atake. Sa 36 na segundo, nakita niya ang pagkakataon at pinutol ang ulo ng isa sa mga aso. Sinubukan ng isa na maghiganti, pero isinaksak niya ang espada sa bibig nito at bumagsak ang halimaw. At ganoon lang, nakakuha siya ng bagong skill. Pero biglang nag-glitch ang system, at nagsimulang magtaka si Namiki kung anong klaseng kapangyarihan iyon. Ang skill ay tinawag na insight, at hinahayaan siyang makita ang tunay na kalikasan ng anumang target na kanyang sinusuri. Sinubukan niyang alamin kung ano ang ibig sabihin nito, dahil parang ito yung tipo ng basic skill na karaniwang nakukuha ng mga baguhang explorer. Kung ganoon ito kakaraniwan, bakit hindi niya ito nakuha noon? Ganoon pa man, nagpasya siyang subukan ito para makita kung paano ito gumagana. Nang i-activate niya ang insight, napagtanto niya na kung hindi dahil sa level ng Orthros, baka mas malayo pa ang narating niya. Sinabi ni Shinji na siya lang daw ang mamamatay, kaya malamang sinabi niya kay Himawari ang lahat ng nangyari noong panahong iyon. Kung totoo iyon, kailangang magmadali ni Namiki, kahit na nararamdaman pa rin niya ang kakaibang sakit at hindi maintindihan kung bakit. Di nagtagal, nagpakita ng resulta ang scan na sinimulan niya, at napagtanto niyang lumalala ang sitwasyon. Nakakatakot malaman na ang Orthos na nilabanan niya ay bata pa lamang, at ibig sabihin ay nahulog siya sa 5th floor. Kung patuloy siyang tatakbo sa agos, baka makahanap siya ng ligtas na lugar, pero may panganib pa ring makasagupa siya ng mga halimaw sa daan. Nang lumingon siya, naramdaman niya ang matinding pagnanais na pumatay sa kanyang likuran at nagtaka kung galing ba yon sa pasukan. Napagtanto niyang nasa malaking problema siya at sa bilis ng mga pangyayari, mahahabol siya ng halimaw. Bigla, nahulog siya sa isang bitag at hindi makapaniwalang umabot sa ganoon. Gamit ang kanyang calculation skill, sinuri niya ang sitwasyon, at hinulaan ng system ang landas ng bawat palaso na pinakawalan sa kanya. Dahil nasa harap na niya ang mga numero, alam niyang kailangan niyang kumilos ng mabilis, pero nagbabala ang system na mabilis na papalapit ang isang high-level na halimaw. Sinimulan niyang suriin ang impormasyon gamit ang Divine Oracle, sinusubukang intindihin kung bakit sabay-sabay na lumalabas ang napakaraming alerto. Ang kalaban ay 120 metro ang layo at isang halimaw na may katangiang apoy. Kinakalkula ng system ang level ng target at sinabing kakailanganin niya ng 1,500,000 experience points para umusad. Ipinakita ng kalkulasyon na kailangan pa niya ng mas maraming experience at 3 minuto ang lumipas sa proseso. Nagsimulang lumitaw ang mga appraisal point at nalito ang NC sa dami ng impormasyong pumapasok sa kanyang isipan. Doon niya narinig ang isang ungol at nakita ang isa pang halimaw na galit na sumugod mula sa kanyang likuran. Nagpakawala ng malakas na atake ng apoy ang kalaban, na nagtulak kay Namiki na tumalon sa tubig, at nagawa niyang makabawi, na nagbigay sa kanya ng mas maraming puntos. Nagulat siyang malaman na totoo ito. At nang tignan niya ng malapitan, nakita niyang isa itong adultong Orthros. Tulad ng inaasahan niya, may kakaibang kapangyarihan ang bata, at halos hindi na iwasan ng bida na malunok sa pangalawang pagkakataon.
Habang mas marami siyang naiilagang atake, mas maraming puntos siyang naiipon, pero alam niyang hindi niya ito kayang panindigan magpakailanman. Kahit ganito nakasama ang mga bagay, napagtanto niyang nakakuha na naman siya ng points appraisal. Wala siyang ideya kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga puntos na iyon, pero alam niyang sa kanyang kasalukuyang stats, hindi niya matatalo ang halimaw. Kaya nagsimulang mag-isip ng paraan ang NC para makatakas dahil sa ganitong takbo, mamamatay siya sa pagod at sinabi ng system na 3 minuto na ang nakalipas. Nadoble ang appraisal points at kasama ng Divine Sense na dagdagan ng mga bagong skill. Napakaraming abiso kaya nahilo siya hanggang sa ang huling bilang ay umabot sa rank A. Batay sa karanasan sa laban, nakatanggap siya ng 1,500,000 puntos at tumalon ng 50 level ng sabay-sabay. Hindi maintindihan ni Miki kung paano tumaas ng ganoon kalaki ang kanyang puntos gayong hindi pa niya natatalo ang Orthros, at parang may bug ang system. Kahit na, hindi siya pwedeng mag-aksaya ng oras sa pag-isip dahil kailangan niyang mabuhay. Bigla, umalingaw-ngaw ang isang tawa, na nagsasabing nangyayari ang lahat ng ito dahil pinatay niya ang anak ng nilalang na iyon. Ngayon, galit na galit ang ina at walang tigil siyang inaatake, at nagtaka si Miki kung saan nanggagaling ang boses na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Boses ito ng isang babae na pumapasok sa kanyang isipan, sinasabing kasalanan lahat ng ese, at walang paraan para maiwasan ito. Lumingon siya, nagtatanong kung sino siya, pero sumagot ang babae, na inaantok, na dapat niyang alamin ito ng mag-isa sa ngayon. Nalilito si Miki kung sino ang babaeng iyon, at kung paano niya nagawang makapasok sa kanyang isipan. Kahit walang naintindihan, nagpasya siyang mag-focus sa kung ano ang nangyayari sa paligid niya. Inactivate niya ang kanyang Divine Speed. Nagsimulang kalkulahin ang mga puntos, at bigla siyang natigilan nang mapagtanto niyang may nangyayari na wala sa kanyang kontrol. Nang magkamalay siya, mas marami pang puntos ang nadagdag, habang nananatiling mapanganib ang mga apoy na ibinabato sa kanya. Kahit na may pinalakas siyang katawan, malamang na hindi na siya magtatagal. Sa level niya ngayon, magiging abo siya kung direktang tatamaan ng mga apoy na iyon. Kaya nagpasya siyang gumamit ng water magic, at walang pag-aalinlangan, nagpakawala ng malakas na agos sa kalaban. Tinamaan ng atake ang halimaw, at nagdagdag ang system ng mas maraming puntos, na nagpataka kay Miki kung kailan pa nagkaroon ng ganoong kalakas na kapangyarihan ang intermediate magic. Mas malakas ang tama kaysa sa inaasahan niya, at mula sa magic circle ay lumabas ang isang bagay na parang water dragon. Hindi niya maintindihan kung paano naging posible yon, pero nagpasya siyang gamitin ang lakas na yon para mabuhay. Patuloy na umatake si Miki gamit ang kanyang mahika hanggang sa wakas, tumagos ang agos sa halimaw. Isa itong critical hit. Tumaas ang mga puntos at bumagsak sa lupa ang katawan ng nilalang. Kahit na, humihinga pa rin ang halimaw na nagpapakita ng nakakatakot na sigla. Nang hindi nagsasayang ng oras, sumugod si Miki para sa huling hampas gamit ang kanyang espada, at sa wakas ay napuksa ang kalaban. Matapos makumpleto ang bawat pagsusuri, nakatanggap siya ng mas marami pang puntos hanggang sa maabot niya ang rank A. Na-optimize ang karanasan sa laban, na nagbigay ng kabuang 9,000,000 puntos. Dahil doon, umakyat si Miki ng 300 level at na-unlock ang Advanced Magic para sa kanyang 4 na katangian. Ngayon naiintindihan na niya na ang appraisal skill, na dati niyang inaakalang walang silbi, ay sinusuri ang lahat ng sukdulan, maging ang daloy ng panahon. Matapos mag-evolve sa Divine Appraisal, nagsimula itong otomatikong kalkulahin ang experience na kailangan para mag-level up. Bukod pa roon, ipinakita ng skill ang pinakamahusay na paraan para makakuha ng puntos na nagbibigay ng mga gantimpala ng may katumpakan. Ang mga experience point ay itinakda ng pagkakaiba sa level at mga aksyon na ginawa sa laban. Dahil dito, nakakuha siya ng isang God rank skill na may kakayahang lumikha ng napakaraming experience. Ang nakakalokong dami ng experience na yon ay sapat na para makakuha ng humigit kumulang 100 essential points, at hindi nakapagtataka na naabot niya ang level 100. Kung wala ang Divine Appraisal, hinding-hindi niya maintindihan ang prosesong ito, pero ngayon, kaya na niyang lampasan ang sarili niyang mga limitasyon. Alam ni Miki na kaya niyang maging mas malakas pa kaysa dati. Baka ngayon ay may tunay na siyang pagkakataong talunin si Shinji gamit ang sarili niyang mga kamay. Tumayo siya, kumbinsidong kailangan niyang patuloy na lumaban para mas lalo pang mag-level up. Alam niyang hindi pa rin ito sapat, dahil ang mabuhay doon ay nangangailangan ng mas malaking kapangyarihan, at malayo pa ang pagtalo kay Shinji. Pero determinado si Miki na lumakas. Inisip si Himawari, hinawakan niya ang kanyang pampaswerte, at nagpa siyang natutunan niyang gamitin ng mas mahusay ang kanyang appraisal sa labas ng dungeon. Balak pa rin niyang harapin si Shinji, habang ang misteryosong babae ay nanonood mula sa malayo at mumingiti habang nakikita niyang natatalo ang kanyang maliit na aso. Inamin niyang may lakas ng loob itong gamitin ang sariling kapangyarihan para manalo. Mukhang tuluyan na siyang nagising, at sa sandaling iyon, nasa bahay si Himawari na nanonood ng balita. Inanunsyo sa broadcast na maglalabas ng kagyat na pahayag ang Explorers Association tungkol sa dungeon. Kinaumagahan, idineklara na ang explorer na si Maki, rank A, ay namatay sa isa floor,
at nabitawan ni Himawari ang kanyang tasa, hindi makapaniwala sa narinig. Ayon sa inilabas na impormasyon, sinabi ni Shinji Yukimura na malubhang napinsala ang katawan ni Namaki, at tanging ang kanyang bag na may personal na gamit ang narecover. Naisip ni Himawari na kung pinigilan niya si Namiki sa pagiging explorer, maaaring iba ang nangyari, at nagsimula siyang magtaka kung patay na ba talaga ito. Nagpupunas siya ng luha nang may narinig siyang kumatok sa pinto, at nang tingnan niya, nakita niyang si Shinji iyon na matagal nang hindi nagpapakita. Tiningnan siya ni Himawari at tinanong kung anong kailangan niya, at sumagot si Shinji na napadaan lang siya at sinamantala ang pagkakataon. Pagkatapos ay ipinakita niya ang bag ni Namiki, sinabing gusto niya itong isauli, at nakilala ni Himawari na sa kanya nga iyon. Nang walang pag-aalinlangan, binuksan niya ang pinto para kunin ang bag na nagpangiti ng bahagya kay Shinji. Sa sandaling nagbigay daan si Himawari, ginamit ni Shinji ang kanyang gravity ability para itapon siya sa loob ng bahay at isara ang pinto. Tumawa siya at nagtanong kung ano ang problema, kinukutya siya habang nakadagan siya sa sahig. Nagtanong si Himawari kung ano ang plano niya, napagtantong hindi niya magamit ang kanyang lakas para lumaban. Lumapit si Shinji na nagtatanong kung ayos lang siya, pero tinampal niya ang kamay nito, na muling ikinatawa nito. Tulad ng inaasahan mula sa isang explorer na nakaligtas sa tinatawag na sweet floor, mas malakas ang kanyang determinasyon kaysa sa karaniwan. Kahit sa ilalim ng bigat ng gravity, sinubukan niyang tumayo, at tinanong ni Shinji kung apektado pa rin siya sa pagkamatay ni Namiki. Sa sandaling iyon, nagsimulang mapagtanto ni Himawari na mayroong malaking mali sa kanya, habang napansin ni Shinji na hindi gaanong gumagana ang kanyang hypnosis dito. Gayunpaman, alam niyang dehado ito, at hiningi ni Himawari na malaman kung bakit niya ginagawa iyon. Sumagot si Shinji sa pamamagitan ng pagtapak sa bag ni Namaki, sinabing matagal na niyang pinagmamasdan ang kanyang kaibigan mula pagkabata. Ang lalaking iyon na hindi malakas pero laging mabait ay patuloy na binabaliwala ang isang tulad niya. Sa paglipas ng panahon, tila lalong sumasaya si Namaki, at sinabi ni Shinji na hindi niya ito mapapatawad dahil doon. Naniniwala siyang kailangan niyang pahirapan ang Ensu hanggang sa mahulog ito sa tunay na kawalan ng pag-asa. Pero ngayong sinasabing patay na si Namaki, tumawa si Shinji, at sinabing gustong-gusto niyang panoorin ang kalungkutan ng ibang tao. Habang may luha sa kanyang mga mata, tinawag ni Himawari siyang basura dahil sa tuluyang pagkawala sa kontrol. Ngumiti lang si Shinji at dinagdagan ang bigat ng gravity sa kanya, sinabing bastos ang pagtawag sa kanya ng ganoon. Sabi niya, perpekto siyang normal habang siya ay isang talentado at hinahanga ang rank explorer. Maraming tao ang gumagalang sa kanya, kaya hindi siya dapat gumamit ng ganoong kabastos na salita. Sinabi pa niya na malulungkot si Namaki sa kabilang buhay kung nakikita niya ang eksenang iyon. Hindi maintindihan ni Himawari kung bakit kailangan niyang umabot sa ganoon dahil sa NC. Bumuntong hininga si Shinji, sinabing pagod na siya sa usapang iyon at lalo pang pinalakas ang kanyang kakayahan. Samantala, sa ibang lugar, lumingon si Namaki nang maramdaman niya ang presensya ng isa pang halimaw, ngunit bigo ang kanyang deteksyon na kilalanin ang nilalang. Narinig niya muli ang boses ng babae, sinasabing laging sinusubukan ng mga tao na alamin ang lahat tungkol sa kanilang mga kaaway ng napakabilis. Sinabi niyang nagdusa na siya dahil doon noon, at sa pagkakataong ito, naghanda na siya ng maaga. Nagsimulang magtaka si Namaki kung ang halimaw na nakaharap niya kanina ay nakalaban na ng ibang explorer. Isang water dragon na nakakapagsalita ng wika ng tao ay hindi pa naririnig at wala siyang sapat na impormasyon tungkol dito. Ipinaliwanag ng babae na gusto niya lang makipag-usap at tinanong kung bakit siya nananahimik. Sinabi niyang walang patutunguhan ang isang panig na usapan, at para maging malakas, kailangan mong maging matatag at kahanga-hanga. Kahit na, sumagot si Namaki na mukha siyang tipo na walang tigil sa pagsasalita. Tinanong niya kung niloloko ba siya nito, at nag-alinlangan siya, pero sa huli ay sumang-ayon din. Sa isang saglit, tila naintindihan niya ang kanyang posisyon, ngunit di nagtagal ay nainis siya, at kumilos na may balak na patayin siya. Pinaalalahanan siya na para sa kanya, isa lamang siyang hamak na tao. Sinabi ng babae na dahil lang natalo niya ang aso nito, hindi siya dapat maging masyadong mayabang. Pagkatapos ay inactivate ng NC ang kanyang body reinforcement, sinusubukang magmukhang mas malakas, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang kailangan pa niya ng tunay na pagkakataong manalo. Kung magagamit niya ng maayos ang divine appraisal sa lugar na yon, baka sakaling sapat na ang bilis ng kanyang pag-evolve para mapantayan ang laban. Kaya naman hindi siya pwedeng mag-atubili, at kailangan niyang makaalis doon ng buhay bago bumalik para ayusin ang mga bagay kay Shinji. Naghanda si Namiki na umatake at inisip na gumawa ng blind spot gamit ang apoy bago sumugod na may tuwid na hiwa. Nagpakawala siya ng isang full power na atake ng apoy habang nanonood lang ang nilalang, na curious sa kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang mahika na tinatawag na Frenzied Dance of Flames, nagpatawag ng isang higanting phoenix na nagkalat ng kaguluhan sa donjon. Kahit na, madaling umiwas ang halimaw at tumawa, sinabing teritoryo niya ito, at mas alam niya ito kaysa kaninuman.
Ipinaliwanag niya na nagawa lang niyang talunin ang nauna dahil sa pagkakaiba ng lakas, pero ngayon kokontrolin niya ang mahika nito at walang kahirap-hirap na kakanselahin. Huli na nang mapagtanto ni Namiki na hindi pa niya narinig ang tungkol sa magic control at tumawa ito nang mapansin ang kanyang kamangmangan. Binanggit niyang gumagamit siya ng Annihilation Class Magic, isang bagay na higit pa sa kanyang nalalaman, at nagtaka si Namiki kung nababasa ba nito kahit ang kanyang mga iniisip. Ang Annihilation Class ay nangangahulugang isang napakalakas na antas ng kapangyarihan, isang bagay na hindi niya akalaing posibleng umiral. Ipinaliwanag niya na mayroon pa ring Mythic Class sa pagitan ng Advanced at Annihilation, na nililinaw kung gaano siya kalayo sa kanya. Para mapawalang bisa ang mahika na tulad ng sa kanya, sapat na ang isang Special Class lang. Napagtanto ni Namiki na sa kabila ng lahat, tila kalmado siyang tinuturuan nito, at sinabi nitong hindi pa rin siya maituturing na banta. Kung gusto niyang makipagkumpetensya sa kanya, kakailanganin niya ng hindi bababa sa 4,000 power points. Nagulat ang NC sa ideya na may makakaabot sa level 4,000 dahil tila imposible yon. Binuksan niya ang kanyang status at kinumpirma na level 452 na siya at lahat ng attributes ay nasa rank E. Kahit na, napagtanto niyang sapat na ang lakas niya para talunin ang isang advanced na Orthros. Ipinapakita lang nito na nasa ibang antas siya, at nagsimulang magtaka si Namiki kung sino ba talaga siya. Sinubukan niyang tingnan ang sitwasyon ng mahinahon. Habang sinasabi niyang nagdusa siya noong huli dahil sa padalos-dalos na pagkilos, sinabi niyang nagsimula ang lahat kay Orochi, na sa mga nakaraang taon ay lumalabas sa mga dungsyon at umaatake sa mga syudad. Si Orochi ay isang napakataas na ranggong dragon na may nakakatakot na lakas at mapanirang apoy. Maging ang Rank E Explorer ay nahirapan laban dito, na nagtulak sa asosasyon na tipunin ang pinakamalalakas. Isang espesyal na team ang binuo para supilin si Orochi, at sa kasagsagan ng laban, may mga kahinaang natuklasan. Binago nila ang kanilang estratehiya sa mas agresibo, ngunit kahit noon, hindi nila ito matalo. Nang marinig iyon, nagsimulang maghinala si Namaki na ang kausap niya ay maaaring si Orochi mismo. Kung totoo iyon, wala siyang laban sa kasalukuyan niyang lakas at kailangan niyang mag-isip ng paraan para makatakas. Para magkaroon ng oras, nagpasya siyang ipagpatuloy ang pakikipag-usap at tinanong kung bakit siya interesado sa isang kasinghinan niya. Sumagot siya na puro kuryosidad lang, gustong maintindihan kung paanong ang isang mahinang tao ay nagawang nakawin ang bahagi ng kanyang kapangyarihan. Sinabi niya na yon ang tunay na dahilan kung bakit niya ito kinakausap, at biglang may lumitaw na kamay mula sa isang magic circle. Nag-alok ng item ang kamay, at nagulat si Namaki habang nagtatanong kung saan iyon nanggaling. Sumagot siya na kinuha niya yon mula sa mga gamit ng tao, habang iminawagayway ang kanyang maraming buntot. Nagtaka si Namaki kung nangangahulugan ba iyon na may iba pang nilalang na tulad niya sa labas na nagdudulot ng pagkawasak. Mula sa paraan ng kanyang pagsasalita, napagtanto niya na ang braso na lumalabas sa Magic Circle ay pag-aari ng tunay na katawan ni Orochi. Napansin ni Orochi na tumahimik na naman siya at tinanong kung dahil ba hindi niya alam ang sasabihin o dahil ayaw niya lang sumagot. Naisip ni Namiki na ayon sa kanya, kakailanganin niya ng hindi bababa sa level 4,000 para harapin siya ng patas. Sa takbo ng mga pangyayari, walang paraan para manalo siya. Ngunit nagpasya siyang gamitin ang kanyang skill na tinatawag na God's Test. Na-activate ang skill at nagsimulang suriin ang level ng kalaban, naghahanap ng anumang posibleng estratehiya. Habang pinoproseso ng system ang mga numero, napagtanto ni Namaki na magagamit niya ang impormasyong iyon para makaalis sa sitwasyong ito. Ang analysis ay nagtapos na kakailanganin niya ng 25 million experience points para maabot ang susunod na power jump. Nagulat si Orochi nang biglang sumugod si Namaki, malakas na hinila ang braso na lumalabas sa Magic Circle. Nagawa niyang sirain ang kanyang kanang braso, na nagdulot ng sigaw ng sakit kasabay ng pagtatapos ng system sa evaluation. Dahil sa pagpinsala sa isang disaster rank na nilalang tulad ni Orochi, nakatanggap siya ng 25 million points at tumalon diretsyo sa level 2,200. Bukod pa roon, na-unlock niya ang isang bagong skill at natigilan sa sarili niyang katawa-tawang pag-unlad. Mahirap paniwalaan, ngunit nagkamit siya ng isang teknike na tinatawag na Ultra Physical Enhancement. Naintindihan niya na iminungkahi ng God's Test ang partikular na galaw na yon, kaya nagpasya siyang putulin ang braso sa tamang sandali. Kahit sugatan, inamin ni Orochi na may nagawang kahanga-hanga ang taong iyon. Sa galit, hindi niya matanggap na gumamit ito ng sorpresang atake para saktan siya ng ganoon. Humingi ng paumanhin si Namiki, ngunit sinabing hindi siya maaaring mag-aksaya ng oras dahil kailangan niyang pigilan si Shinji. Alam niyang si Himawari ay isang Rank E Explorer na sapat ang lakas para ipagtanggol ang sarili. Gayunpaman, isang masamang kutob ang nag-udyok sa kanya na kailangan niyang makarating dito sa lalong madaling panahon. Napagtanto ni Orochi na nalilito siya sa sarili niyang mga iniisip at nagpasya siyang hindi lang siya tatayo doon at manonood. Matapos maputol ang kanyang braso, nagpasya siyang personal siyang papatayin ng tuluyan.
Inutusan niya ang kanyang mga buntot na panatilihin siyang abala hanggang sa direktang makaharap niya ito, at naglunsad ng atake na halos hindi niya naiwasan. Napagtanto ni Namiki na hindi lang ang braso nito ang malakas, kundi pati na rin ang malaking halimaw na katawan sa kanyang harapan. Ang bigat na nagmumula sa kanya ay nakakasakal, at kahit sa pag-level up, hindi siya sigurado kung mananalo siya. Inactivate niya muli ang God's Test, tiningnan ang impormasyong nakuha, at pinalakas ang sariling katawan. Kahit nakakaramdam ng matinding sakit, sumugod siya dito, ngunit walang kahirap-hirap siyang naitapon pabalik. Napakalakas ng impact kaya nabitawan niya ang kanyang espada. Sinusubukang intindihin ang matinding sakit na dumadaloy sa kanyang katawan. Dahil hindi mailagay ang lakas sa kanyang mga atake, pinanood niya ang paglala ng sitwasyon, habang ang system ay gumagawa ng mga bagong kalkulasyon. Nang mabasa niya ang resulta, natigilan siya, tinatanong ang sarili kung ibig sabihin ba noon ay kaya pa niyang manalo. Iminungkahi ng sagot ang paggamit ng ultra-physical enhancement, at kahit nalilito, nagpasya siyang huwag mag-atubili. Nang i-activate niya ang skill, nagsimulang mag-init ang kanyang katawan na parang nasusunog, na ikinagulat ni Orochi. Pakiramdam niya ay mawawalan siya ng kontrol anumang oras, kinuha niya ang kanyang espada at hinati ang halimaw. Kinumpirma ng system na natalo na ang target at kumpleto na ang pagsubok ng Diyos. Ang lahat ng pinsala at aksyon ay binilang, at nagsimula na namang madagdagan ang mga puntos. Ang huling resulta ay Rank D, na sumasalamin sa kanyang karanasan sa laban at nagbigay ng halos 11 milyon puntos. Dahil doon, tumalon si Namiki ng isa pang 600 na antas ng sabay-sabay. Kasabay nito, may kausap sa telepono si Shinji na humihingi ng agarang transportasyon habang pinapanood si Himawari na nakahandusay sa lupa. Pagkatapos ng laban, nakakuha rin si Namiki ng 3 bagong kasanayan, mental mapping, weakness detection, at dagdag sa kanyang insight. Nahihilo si Namiki marahil dahil sa sobrang paggamit ng ultra body fortification. Bumagsak siya sa lupa na dumura ng dugo habang matinding sakit ang bumalot sa kanyang katawan, hindi niya naintindihan kung anong nangyayari. Nang buksan niya ang kanyang status, napagtanto niyang kritikal ang kanyang pisikal na kondisyon, at maging ang antas ng alak sa kanyang dugo ay nasa katawa-tawang level. Kaya pala umiikot ang lahat, at naintindihan niyang hindi niya maaaring abusuhin ang skill na iyon ng ganoon. Nang lumingon siya, may nakita siyang kakaibang lumalabas sa katawan ng natalong halimaw, parang usok na lumulutang. Ibig sabihin, kahit patay na, maaaring buhay pa rin ito sa paanuman. Ang usok ay tila papunta sa pangunahing katawan, at naalala niyang kailangan niya ng hindi bababa sa level 4,000 para harapin si Orochi. Sa kanyang kasalukuyang lakas, imposibleng matalo niya ang pangunahing katawan. At bago yon, kailangan niyang bumalik para pigilan si Shinji. Kailangan niyang pigilan ang taong iyon, at pagkatapos ay napansin niya ang isang cellphone na nakahandusay sa lupa. Iyon din ang bagay na ipinadala ni Orochi sa pamamagitan ng Magic Circle, kaya nagpasya siyang kunin ito. Tumakbo si Namiki at inactivate ang mental mapping, na nagbunyag ng isang bagay na nakakagulat. Nalaman niyang wala siya sa ika-5 palapag, kundi sa ika-20. Iyon ang pinakamalalim na narating ng sinumang explorer, at siya mismo ay hanggang ika-10 palapag lang ang narating noon. Hindi niya akalain na mahuhulog siya mula sa unang palapag hanggang sa ika-20 pagkatapos ng atake ni Shinji. Gamit ang pagsubok ng Diyos, kinumpirma niyang nasa ika-18 palapag na siya habang ang kanyang target ay nasa ika-25. Kinakalkula ng system na magkikita sila sa loob ng halos 45 minuto, ngunit bago iyon, maaaring maabutan siya ng pangunahing katawan ni Orochi. Sinimulan na ring tantyahin ng kalkulasyon ang antas na kailangan para matalo ang kalaban at ang mga experience points na kinakailangan. Habang nag-isip siya ng paraan para makatakas, nakatanggap siya ng alerto tungkol sa maraming high-level na halimaw na natukoy sa unahan. Di nagtagal, maraming halimaw ang lumitaw sa kanyang daan, at napagtanto niyang wala siyang oras na dapat sayangin. Ang tanging pagpipilian niya ay magpatuloy sa pag-level up ng mabilis hanggat maaari. Ginamit niya ang kanyang mga kasanayan para suriin ang mga kaaway at tukuyin ang kanilang mga kahinaan. Nag-focus si Namiki sa pagmamasid, pag-aangkop ng kanyang diskarte, at pagsasamantala sa bawat mahinang punto para matalo sila ng tumpak. Tinalo niya ang 3 Baphomet na nagpataas ng kanyang mga puntos at nakakumpleto ng isa pang yugto ng pagsubok ng Diyos. Tumaas na naman ang kanyang mga antas, ngunit lumala rin ang sakit sa kanyang katawan. Nang lumingon siya, nakita niya ang isang halimaw na may 3 ulo na sumusugod at nagpakawala ng malakas na atake ng tubig. Tumama ito ng sapul at tinanggal ang isa sa mga ulo ng Cerberus sa isang mabilis na critical hit. Ngunit buhay pa rin ang nilalang, kaya nagpasya siyang ipagpatuloy ang pakikipaglaban at talunin ang lahat ng humarang sa kanyang daan. Ang kanyang layunin ay pagbutihin ang pagsubok ng Diyos hanggang sa masulit niya ito. Pagkatapos ng mas maraming pagsusuri, nakakuha siya ng humigit kumulang 70,000 experience points. Dahil doon, umabot siya sa level 3,000 at na-unlock ang isang bagong skill na tinatawag na double slash. Nagulat siyang makakuha ng ganoong pambihirang pamamaraan sa espada,
Ngunit napagtanto niyang malayo pa sa tapos ang laban. Tila tumawag ng mga kasama ang natitirang Baphomet at nagbubulungan ang mga halimaw sa isa't isa sa kakaibang paraan. Kahit naubos na ang kanyang lakas, naisip ni Namiki si Himawari at nagpasya siyang hindi siya maaaring bumagsak doon. Doon niya naramdaman ang isang mas malaking presensya na papalapit at lumingon para tingnan kung ano yon. Sa likod niya, isang malaking nilalang na may pulang mata ang lumitaw, mas malaki kaysa sa ibang mga halimaw. Bigla na lang siyang inatake at tumilapon siya. Habang sinusubukan niyang alamin kung bakit may mga golem sa palapag na yon, maaaring nagtutulungan ang mga halimaw dahil sabay-sabay na nag-activate ng magic circles ang ilang Baphomet. Dahil walang oras para kumilos, halos matamaan si Namiki ng bigla ang mga atake ng mahika. Hinawakan siya sa binti habang nahuhulog, hinila ng isang magic circle, at napagtanto niyang kailangan niyang kumilos ng mabilis. Nag-reset ang pagsubok ng Diyos at nagsimulang bumuo ng bagong diskarte, habang siya'y natrap doon, napapaligiran ng ilang Baphomet na handang umatake. Nang matapos ang mga kalkulasyon, sinunod ni Namiki ang pinakamainam na galaw at ginamit ang double slash para tamaan ang mga kaaway. Tinalo niya ang mga pinakamalapit sa kanya habang patuloy na umaatake ang iba mula sa malayo. Walang tigil na sumulong si Namiki, at patuloy na tumataas ang kanyang mga evaluation points. Ngunit ang patuloy na paggamit ng kanyang mga kasanayan ay nag-iwan sa kanya na pagod at masakit, at sa sandaling iyon, isang golem ang lumapit mula sa likuran upang atakihin siya. Samantala, si Himawari ay nakulong sa isang silid at nagising matapos mawalan ng malay ng matagal. Tanong ni Shinji Yukimura habang tumatawa kung gising na ba siya sa wakas. Sabi niya, sa una lang gumana ang kanyang gayuma at humanga siya sa lakas ng loob nito. Sabi niya mas madali kapag maraming babae sa paligid, at itinanong ni Himawari kung ano ang gusto niya. Hinawakan ni Shinji ang kanyang mukha at sinabing hindi niya ito kailanman nagustuhan dahil ipinapakita ng kanyang mga mata na naniniwala pa rin siyang buhay si Namiki. Hindi niya maintindihan kung paano niya nasasabing hindi karapat-dapat maging explore ang bida pero tila nagmamalasakit pa rin siya. Sabi ni Himawari pagkatapos ng isang insidente, naging obsessed si Namiki sa pagpapalakas. Nagsimula siyang isugal ang sariling buhay, kaya hiniling niya na tumigil ito bago siya masaktan ng malubha. Kahit na, sinabi niyang desisyon niya pa rin kung magpapatuloy dahil sarili niyang buhay yon. At sa kaibuturan, naniniwala siyang hindi siya basta-basta mamamatay, kaya gusto niyang maniwala na buhay pa siya. Kasabay nito, hinarap ni Namiki ang golem at ginamit ang water magic para sirain ang katawan nito. Dahil doon, nalampasan niya ang isa pang yugto ng pagsubok ng Diyos, nakakuha ng 9,000,000 experience points, at mas lalo pang tumaas ang antas. Ayaw niyang mamatay doon dahil gusto pa niyang bumalik kay Himawari anuman ang mangyari. Inanunsyo ng system na naabot na niya ang level 600 at magsisimula na agad ang kanyang reconstruction. Naguguluhan, nagtaka si Namiki kung ano ang ibig sabihin ng reconstruction na yon. Mabigat ang pakiramdam ng kanyang katawan, parang nabubuwag mula sa loob. Nang humupa ang sakit, nakita niya ang mas maraming halimaw na nakapaligid sa kanya habang bumubulong ng kung ano-ano ang Baphomet. Napansin niyang may harang sa paligid niya at sinubukang alamin kung ano yon. Nagsimula muli ang pagsubok ng Diyos. Nagsimulang bilangin ang mga puntos, at sinubukan niyang kunin ang kanyang espada, habang may mga bagong atake na paparating. Tumakbo si Namiki para umiwas at muling napigilan ang mga atake. Ngunit hindi tumigil ang mga Baphomet, at kinailangan niyang gamitin ang double slash ng paulit-ulit para kontrahin ang mahika gamit ang mahika. Ang mga pagpigil sa atake ay patuloy na nagbigay sa kanya ng puntos, at lumipas ang 30 minuto na wala siyang ginawa kundi dumepensa. Pagod na pagod, pakiramdam niya'y bibigay na ang kanyang katawan anumang oras. Dahil sa harang, hindi siya direktang makaganti tulad ng dati. Patuloy ang sakit at nagsimula siyang magkamali sa ilang pag-iwas. Kahit na nahihirapan, sa wakas ay natapos na ang pagsubok ng Diyos at nagsimula ng magdagdag ng puntos. Nakakuha siya ng isa pang 8,000,000 experience at tumaas ng ilang antas sa loob lamang ng ilang minuto. Ngayon ay nasa level 3,800 na siya. 200 na antas na lang ang kulang para maabot ang minimum na kailangan at matrigger ang reconstruction na yon. Hindi niya pa rin maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito, at pagkatapos ay lumitaw si Orochi sa harap niya, na napansin kung gaano siya kapagod. Lumingon si Namiki at nakita ang orihinal na katawan ni Orochi, na nagsabing sa wakas ay naroon na siya sa kanyang pangunahing anyo. Mukha siyang tao at pagod na pagod dahil ginugol niya ang lahat ng oras na yon para makapunta sa kanya. Nagtaka si Namiki kung paano siya naabutan nito sa 5 palapag sa loob lamang ng ilang minuto. Dumaan siya sa harang at lumapit, nakikita ang kalat na iniwan niya sa daan. Doon niya napagtanto na lahat ng halimaw na nakalaban niya hanggang sa puntong iyon ay nasa ilalim ng kanyang mga utos. Nagtanong si Orochi kung nakikinig ba siya, ngunit nalito si Namiki nang mapansin niyang nakatitig ito sa kanyang kanang braso. Sigurado siyang pinutol niya ang braso na yon, kaya hindi niya maintindihan kung paano ito bumalik, at nagsimula siyang magtaka kung kaya ba nitong mag-regenerate.
Napansin ang tinitingnan niya, sinabi ni Orochi na medyo masakit, pero hindi malaking bagay ang mawalan ng isang piraso ng sarili niyang katawan. Kahit sugatan, inamin niyang gusto niya siyang patayin sa oras na iyon, ngunit unay gusto niyang ibalik nito ang isang bagay na pag-aari niya. Dahil hindi naintindihan, tinanong ng bida kung ano ang kanyang tinutukoy, at nainis si Orochi, sinabing alam na alam niya kung ano ang ibig niyang sabihin. Itinuro niya ang bagay na pinulot nito sa sahig, at napagtanto ni Namiki na iyon ang telepono. Nagtanong siya kung makakaalis ba siya kung ibabalik niya ito, ngunit sinabi ni Orochi na hindi ganoon iyon. Inamin niyang mas malakas na siya kaysa dati kahit hindi pa rin ito sapat para talunin siya. Napagtanto rin ni Namiki na malayo pa siya dahil kailangan pa niya ng 200 na antas para harapin siya ng patas. Kung ipagpapatuloy niya sa ganoong bilis, bibigay ang kanyang katawan sa sakit at pagod bago pa man. Nagbanta si Orochi na papatayin siya kung hindi niya ibabalik ang kinuha niya at muling sinimula ng system ang Divine Trial. Dahil walang oras na sasayangin, nagpa siya si Namiki na lahat o wala habang kinakalkula ng system ang experience na kailangan niya at inaayos ang kanyang mga dalaw. Sumugod siya gamit ang kanyang double slash kay Orochi, na hinarang ito, nagtamo lang ng maliit na galos sa pisngi at naghahanda ng gumanti. Inasar niya ito at sinabing nakakaawa ang galos para sa isang special attack, habang tumalon ng 13 milyon ang experience ni Namiki at mabilis na tumaas ang kanyang mga level. Nang umabot siya sa level 4,000, agad na nagsimulang muling buuin ang kanyang katawan, at isang biglaang pagsabog ang nagpatigil kay Orochi. Nang mawala ang usok, napansin ni Namiki na nagbago ang kanyang katawan sa evolution, at naramdaman ni Orochi ang kakaibang presyon na nagmumula sa kanya. Hindi na nakakaramdam ng sakit ang bida, at kasabay nito, mas tumalas pa ang kanyang mga pandama. Nang makita ang sitwasyon, inutusan ni Orochi ang kanyang mga halimaw na sumugod, sinasamantala ang inaakala niyang pinakamagandang pagkakataon. Sabay-sabay silang lahat umatake. Tumalon lang si Namiki at dinaanan ang mga atake na parang wala lang, na ikinagulat ni Orochi sa kanyang lakas at bilis. Sa loob lang ng ilang sandali, pinatigil niya ang lahat ng paparating sa kanya. Kahit na tila imposible, muling ginamit ni Namiki ang Divine Test, at natapos ang pagsusuri sa loob ng ilang segundo. Inihayag ng system na si Orochi ay isang disaster class na halimaw na may 12 unit sa ilalim ng kanyang utos. Dahil sa bago niyang skill, nakalapag siya ng matatag kahit sa ilalim ng isa pang bugso ng mga atake. Sumugod si Namiki sa mga halimaw, at natigilan si Orochi nang makitang bumilis na naman siya. Madali niyang tinalo ang lahat ng lumitaw sa harap niya, itinutulak ang kanyang evolved double slash sa sukdulan. Dumami ang mga tama, pinupuksa ang mga halimaw nang hindi binibigyan ng pagkakataong gumanti. In-update ng system ang kanyang stats, na nagpapakitang kayanan niyang harapin si Orochi ng harapan. Napansin niya ang ilang butas sa kanyang mga galaw, lalo na sa likod, at nagpa siyang umatake mula doon. Ngunit daplis lang sa balikat niya ang tama dahil umiwas at tumakbo patagilid ang bida sa huling segundo. Naiinis, nagtski si Orochi at nagpakawala ng water bullet na humabol sa kanya. Doon niya nakita si Namiki na lumitaw sa iba't ibang lugar ng sabay-sabay na parang hinati niya ang sarili. Gulat sa bagong abilidad, natamaan si Orochi ng mga atake na nagmumula sa lahat ng direksyon. Ganoon lang kadali, tinalo siya ni Namiki, bumuntong hininga ng kumpirmahin ng system na natalo na ang target. Huminga siya ng malalim at napagtantong nanalo siya sa sarili niyang sikap habang tinitingnan ang pagkawasak sa paligid niya. Kahit na, hindi niya mapigilang isipin kung ano na siya nagiging simula nang pumasok siya sa palapag na iyon. Sariwa pa rin ang pakiramdam ng paggawa ng mga hiwang iyon, ngunit malabo na lang naaalala ni Namiki ang kanyang ginawa. Kahit na isa siyang halimaw, si Orochi ay isang napakataas na ranggong nilalang, at halos imposible siyang harapin sa ganoong estado. Hindi bababasa na iwasan ang krisis salamat sa paggising ng kanyang mga kakayahan, at ngayon kailangan niyang umalis doon habang kaya pa niya. Bigla, umalingaw-ngaw ang isang boses sa malakas na tawa, sinasabing hindi niya kailanman inakala na matatalo siya ng ganoon kadali. Nang lumingon siya, isang hindi kapani-paniwalang tanawin ang sumalubong kay Namiki. Nagliliwanag ang katawan ng halimaw, at patuloy siyang nagsasalita na parang walang nangyari. Natigilan, nagtaka siya kung immortal ba ito, habang tumawa si Orochi, at inamin na minamaliit niya ito kahit pagkatapos ng malupit na atake na yon. Siguro mas mabuting tapusin na siya sa pamamagitan ng pagbibigay ng todo ng sabay-sabay. Tutal, matagal na rin simula nang may nakapagpabago ng sitwasyon laban sa kanya. Nagbabala ang system na mabilis na tumataas ang magical energy, lumalampas sa mga naunang antas ng banta. Pinanood ni Namiki ang kanyang katawan na muling nagbubuo habang tinatawanan niya ang kanyang ekspresyon. Naghahanda na rin ang kanyang mga nilalang na lumaban, at kinailangan niyang takpan ang kanyang mga mata mula sa liwanag na paparating sa kanya. Nang makakita siyang muli, nakita niya si Orochi na napapalibutan ng maraming iba pang halimaw. Halos hindi siya makapaniwala na ang lahat ng mga nilalang na iyon ay nakatago sa loob niya sa buong panahon. Hinaplos ng demonyo ang isa sa mga halimaw at sinabing tiyak na sobrang gulat niya, hindi man lang siya makasigaw.
Tumawa siyang muli, sinasabing walang sinuman ang aasahan ng ganoong bagay pagkatapos ng lahat ng nangyari. Iyon ay dahil pinilit siya ng bida na lumaban ng seryoso, at ngayon hindi na niya kailangang magpigil pa. Ihinampas ni Orochi ang kanyang mga buntot sa kanya, habang sabay-sabay na sumugod ang mga halimaw. Bahagya, nagawang umiwas ni Namiki at muling ginamit ang Divine Test. In-update ng system ang impormasyon sa kalaban, na nagpapakita ng pangunahing katawan na may 6 na buntot. Bawat nilalang ay may iba't ibang kakayahan, at kahit mas mahina kaysa sa pangunahing katawan, sapat na ang lakas nila para panatilihin siyang gumagalaw ng walang tigil. Tumakbo siya, ngunit napakarami pa rin ng mga halimaw, kinukulong siya mula sa lahat ng panig. Kahit pagkatapos mag-evolve, hindi pa rin sapat ang lakas ni Namiki para harapin ang lahat ng mag-isa. Dahil sa pressure, nakagat siya ng isa sa kanila at bumagsak sa lupa. Tumilapon ang kanyang katawan, at nawala ang kanyang espada sa pagbagsak, tumayong muli na galit na galit. Dahil sa galing ng koordinasyon ng mga halimaw, walang lugar para sa pagkakamali. Kinumpirma ng system ang malubhang pagkawala ng dugo pagkatapos ng kagat sa kanyang kanang balikat. Lumapit si Orochi na nanunuya sa kanya, tinatanong kung saan napunta ang kanyang bilis at lakas. Sinasamantala ang pagkakataon, inutusan niya ang mga halimaw na tapusin na siya ng tuluyan. Nagtaka si Namiki kung paano niya ito matatalo sa isang sitwasyong mas malala pa kaysa sa simula. Sinubukan niyang mag-isip ng paraan, isang butas na magagamit niya para lumaban. Ang pakiramdam na kontrolado niya ang lahat at nananalo gamit ang sariling lakas ay biglang naglaho. Kung gagamitin niya muli ang kakayahang iyon, baka mabago ang laban, ngunit maaari rin siyang mas masaktan. Gamit ang Divine Test, kinakalkula niya ang pinakamahusay na mga galaw at nagpa siyang sundin ang planong itinuro nito. Isang puwersa ang nagsimulang lumaki sa loob niya, matindi at hindi makontrol. Nang umatake ang halimaw, nagawang umiwas ni Namiki at gumanti. Hawak ang kanyang espada, ibinato niya ito sa ngipin ng nilalang, ngunit kinaya nito ang impact. Kahit na, ramdam niya na napakalakas ng kapangyarihan ng kalaban. Sa huli, hindi sapat ang paggising ng lakas na iyon, at nalalamangan pa rin siya. Nag-aapoy sa sakit ang kanyang katawan at umikot ang kanyang paningin hanggang sa direkta siyang tamaan ng apoy ng halimaw. Itinapon siya sa malayo ng sunod-sunod na atake mula sa mga halimaw, isa-isa, nang walang tigil. Napakalakas ng pressure, kaya't ginamit ng system ang isang damage reduction skill, ngunit hindi ito sapat para harangin ang lahat. Halos mamatay siya noon din, bahagyang naiwasan ang isang nakamamatay na suntok bago bumagsak sa lupa. Sumigaw si Orochi, tinatanong kung hanggang kailan siya magpapanggap, at inutusan ang mga halimaw na tapusin na siya. Kahit na, patuloy na nag-iisip si Namiki ng estratehiya na magagamit niya para sa kanyang kalamangan. Doon tinanong mismo ng demonyo kung bakit nakatayo lang siya roon, at napansin niyang may isang halimaw na iba sa lahat. Dinidilaan lang ng nilalang ang dugo sa kanyang kamay, at ang iba ay nagsimulang tumitig dito, nagtataka. Hindi naintindihan ni Orochi kung ano ang nangyayari, ngunit malinaw na may mali. Bigla, lahat ng halimaw ay tila nahilo pagkatapos matikman ang dugo ni Namiki. Tumigil sila sa pagiging mapanganib at naging kakaibang maamo na ikinatulala kahit ni Orochi. Dahil sa blangkong tingin na yon, tila wala sila sa sarili, at sa wakas ay nagsimulang maintindihan ni Namiki. Ang fortification na ginamit niya kanina ay nagpataas ng alcohol level sa kanyang dugo na nagbibigay ng pakiramdam na lasing. Sa pag-inom ng kanyang dugo, ang mga halimaw ay pumasok sa isang estado na parang berserker pero lasing. Tulad sa alamat ni Yamada no Orochi, at ang koneksyon nito sa alak, magagamit niya iyon para sa kanyang kalamangan. Ngumiti si Namiki habang sumisigaw si Orochi sa mga halimaw na matauhan na at itigil ang pag-arte ng ganoon. Galit na galit siya, ngunit hindi niya sila mapilit na sumunod. Kahit alam kung ano ang nangyari dati, patuloy na kumilos na parang mga tanga ang mga nilalang. Nang lumingon si Orochi, nakita niya ang bida na kumuha ng mas maraming dugo mula sa sariling braso. Kung gustong-gusto nila ang likidong iyon, bibigyan niya sila ng mas marami pa. Nagulat, tinanong ni Orochi kung ano ang kanyang binabalak, at ginamit ni Namiki ang kanyang enhanced physical fortification. Inasar niya ang mga halimaw, tinawag silang lahat para lumaban. Sumugod ang mga nilalang, at naramdaman niyang sapat na ang dami ng dugo na iyon para mabago ang sitwasyon. Sa sandaling inatake siya ng una, nalasing ito ulit at tumigil sa paggalaw, tulad ng inaasahan niya. Ngunit bago pa man ito masamantala ni Namiki, bumuhos ang sakit sa kanyang katawan, at napayuko siya. Sumugod ang isa pang halimaw, at bahagya siyang umiwas, umakyat sa mga kaliskis ng nilalang para makatakas. Kahit na, tinawag niya ulit sila para uminom pa ng mas marami sa kanyang dugo. Di nagtagal, lasing na silang lahat, at tinanong pa niya kung nag-enjoy sila. Dahil abala ang mga halimaw, alam niyang hindi niya maaaring sayangin ang pagkakataon. Doon lumitaw si Orochi mula sa likod at sinaksak siya, sinasabing nag-o-overthink siya sa maling panahon. Sa kabila ng kanyang ngiti, inaasahan na ni Namiki ang galaw na iyon at lumingon sa tamang oras, tinawag siyang predictable. Ginawa na niya ang parehong bagay dati, at ngayon ay nababasa na niya ang kanyang mga galaw at nahuhulaan ang atake. Nagulat, tinanong ni Orochi kung ano ang balak niyang gawin, ngunit hinawakan niya ito bago pa ito makaurong.
Malinaw ang kanyang intensyon, painumin din siya ng kanyang dugo. Nagpumiglas siya at sinabing tumigil na, pero huli na ang lahat. Mabilis ang epekto, at nagsimulang malasing si Orochi, na nagmamakaawa pa ring pakawalan siya. Nang pakawalan niya ito, umatras si Namiki ng ilang hakbang. Nakatayo pa rin siya, pero halatang may tama na siya. Kahit lasing, pinagbantaan pa rin niya ito, habang nararamdaman niyang unti-unting nawawala ang kanyang malay. Perpektong pagkakataon iyon, kaya nagpasya siyang lumaban hanggang sa huli, kahit na malapit na siyang himatayin. Sumugod siya para patumbahin ito, habang si Orochi ay sumisigaw sa mga halimaw, hindi maintindihan kung bakit hindi pa rin sila kumikilos. Sa halip na kumilos, napabuntong hininga na lang ang mga halimaw at humiga sa lupa, nanahimik, at nagtanong si Orochi kung ano ang nangyayari. Sinamantala ang pagkakataon, inactivate muli ng bida ang kanyang physical reinforcement skill para umatak. Lumingon siya, nag-aalala, na pagtantong sa ganitong takbo ay maaari silang lahat mamatay talaga. Walang pag-aalinlangan, sumugod siya, at pinatumba muli ang lahat ng halimaw, nagle-level up sa bawat isa na kanyang natatalo. Naabot ni Namiki ang level 6,000. Kasabay nito, nakakulong pa rin si Himawari sa kwarto nang makita niyang may nagbukas ng pinto. Pumasok ang isang babae, at nakilala ni Himawari si Gai, tinanong kung bakit siya naroon. Sinabi nila ay na matagal na silang hindi nagkita at nakatanggap siya ng mensahe mula kay Shinji na humihiling sa kanyang bumisita. Nagdududa, tinanong ni Himawari kung nahulog si Ai sa mga pang-akit ni Shinji, na ikinalito ng isa pang babae at lalong ikinainis ni Himawari. Gusto niyang malaman kung minamanipula si Ai at sinubukan niyang ipaintindi ito sa kanya, ngunit hiniling nila na tigilan na niya ang paninira kay Shinji, sinabing iniligtas siya nito at mabuting tao ito. Iyon ang dahilan kung bakit patuloy na iginigiit nila ay napatay na si Namiki. At sa mahirap na sandaling iyon, inaliw ni Shinji ang kanyang katawan at isipan. Para kay Himawari, patunay lamang iyon na nasa ilalim ng hipnotismo ang isip ng kanyang kaibigan. Nagreklamo rin si Gai na palagi siyang binabaliwala ng Ensi, kaya matagal na siyang nagsiselos kay Himawari. Natulala si Himawari nang marinig niya iyon. Inilabas ni Lai ang galit niya, sinabing kinamumuhian niya silang dalawa sa kanilang ginawa, kahit hindi maintindihan ni Himawari kung bakit. Sa kabila ng lahat, palagi silang malapit at magkasundo. Umiiyak, sinabi ni Himawari na turing niya kay Lai ay parang nakababatang kapatid at gusto niyang manatiling malapit dito. Sakto namang pumasok si Shinji sa kwarto, sinabing ayaw niyang istorbohin ang seryosong usapan. Masayang lumapit si Ai sa kanya, at marahan niyang hinawakan ang mukha nito, sinabing dapat siyang makipagkasundo kay Himawari. Humingi siya ng paumanhin sa pagiging emosyonal, at sinabi ni Shinji kay Himawari na dapat siyang maging mabait sa kanyang kaibig-ibig na nakababatang kapatid. Ngunit sumigaw si Himawari, hinihiling na malaman kung bakit siya gumagamit ng hipnotismo para gumawa ng masasamang bagay. Sinabi ni Shinji na kasalanan niya iyon dahil sa sobrang tigas ng ulo niya para sumuko. Hindi kailanman tumalab ang pang-akit niya kay Himawari, at tinanong niya kung ano sa tingin niya ang ginagawa niya sa pag-ugali ng ganito. Sinabi niyang kinontak siya ng Explorers Association. Gusto ng asosasyon na sumali siya sa extermination team laban kay Orochi, kaya plano niyang isama si Ai at Himawari sa kanyang team. Balak niyang pilitin si Himawari na makipagtulungan, at naroon si Ai bilang bahagi ng plano na nakakapit sa kanya ng malambing. Nagreklamo si Ai na nakikiliti siya sa haplos nito, na ikinagalit ni Himawari nang makita ito. Nakangiti, idineklara ni Shinji na mapapasama si Himawari sa team, gusto man niya o hindi, dahil hindi niya iwang mag-isa si Bai. Samantala, bumagsak sa 5% ang vitality ni Namiki, at critical ang kanyang kondisyon. Kahit nasa bingit ng kamatayan, pakiramdam niya ay buhay pa siya, ngunit mayroon na lamang 137 segundo na natitira. Hindi niya maintindihan kung paano siya nananatiling may malay. Ang naramdaman lang niya ay ang init ng isang taong humahaplos sa kanyang balat. Hindi niya namamalayan, nakapatong ang kanyang ulo sa kandungan ni Orochi. Habang nagbabala ang system na may natitirang 70 segundo, alam mismo ito ng demonyo, at naisip ni Namiki na dapat ay pinugutan na niya ito kanina pa. Sinabi ni Orochi na sayang, ngunit ipinaliwanag na binubuo sila ng 8 nilalang at mamamatay lamang kung matatalo silang lahat. Nagreklamo si Namiki na halimaw pa rin ito, at tila nasaktan si Orochi sa salitang iyon. Gayunpaman, inamin niyang nagulat sila nito at halos tuluyan na silang naubos. Nakangiti, sinabi niyang tatanggapin nila ito habang bumababa sa 30 segundo ang natitirang oras. Nalilito, hindi na intindihan ni Namiki ang ibig niyang sabihin, at nainip si Orochi sa pagkakaroon na ipaliwanag itong muli. May 10 segundo na lang bago mamatay ang bida, at napagtanto ni Orochi na talagang kritikal ang sitwasyon. Kailangan niyang kumilos ng mabilis, kaya may kinuha siya mula sa loob ng isang magic circuit habang tinatanong niya kung ano ang binabalak nito. Walang direktang sagot, umiti lang siya at itinarak ang punyal sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay binati niya ng magandang gabi ang kanyang master, at sinimulan ng system ang divine observation. Nagsimulang tumaas ang synchronization sa pagitan ni Namiki at Orochi, at kinumpirma ng system ang koneksyon sa pagitan ng dalawa. Dahil doon, may mga bagong kakayahan na na-unlock,
at biglang tumaas ng husto ang kanyang stats. Nang magising ang Ense, nakita niya ang isa sa mga halimaw sa tabi niya at napaupo sa takot, ngunit napansin niyang pinapanood lang siya ng nilalang na walang bahid ng galit. Hinanap niya ang kanyang espada, ngunit hindi niya ito mahanap. Sa halip, may nahawakan ang kanyang kamay na hindi inaasahan, at napagtanto niyang si Orochi ang nakahiga sa tabi niya. Muling nagulat, sinubukan niyang alamin kung paano nandoon ang kanyang kalaban, na natutulog ng mahimbing. Para lalong lumala, napansin niyang hubot-hubad siya, na lalong nagpagulo sa lahat. Hindi alam ang sasabihin, tumayo siya para hanapin ang kanyang mga gamit at umalis doon sa lalong madaling panahon. Lumapit ang isa sa mga halimaw at nagkiskis sa kanya, at tahimik na sinabihan ito ni Namiki na tumigil. Nagising si Orochi sa ingay, at nagreklamo siya bago napansin na nakatayo na ito. Ngumiti siya, masaya na makitang gising na ang kanyang master, at hindi nagtagal ay nakahanap siya ng mga bagong damit na isusuot. Pinuri ni Orochi kung gaano kabagay sa kanya ang damit, kahit na mga piraso ito na ninakaw niya mula sa mga tao sa dungsyon. Gayunpaman, mga damit iyon na may proteksyong mahika na ginawa para sa kanya, kaya humingi siya ng paliwanag. Hindi maintindihan ni Namiki kung paano siya nabuhay pagkatapos ng lahat ng nangyari. Doon napagtanto ni Orochi na wala pa siyang naipapaliwanag, at umupo silang dalawa para mag-usap. Sinabi niyang gumawa sila ng kontrata dahil minsan na siyang namatay, ngunit nagawang isynchronize ang kanyang katawan sa katawan nito bago ang katapusan. Napagtanto ng bida na totoo pala ang alaala ng punyal sa kanyang dibdib. Kung totoo iyon, naisip niyang nasa parehong estado na sila ngayon at tinanong kung naging halimaw na rin siya. Sinabi ni Orochi na hindi, ipinaliwanag na mula ngayon, konektado na lamang siya dito. Nalilito, tinanong niya kung ano ang ibig sabihin noon. Nag-iisip kung paano ipapakita sa kanya, hiniling niyang ipikit ang kanyang mga mata at sinabing pahiramin siya nito. Kahit hindi lubos na naintindihan, pumayag si Namiki at tinanong kung ano ang tunay niyang pangalan. Napagtanto niyang hindi pa siya formal na nagpapakilala, kahit na tinatawag siyang Orochi ng mga tao. Ang tunay niyang pangalan ay Hachi, at pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at ginawa ang hiling nito. Bigla na lang, may naramdaman siyang kakaiba, na parang nakikita niya ang sarili niya mula sa labas. Tinanong ni Hachi kung ano ang pakiramdam na makita ang sarili niyang katawan mula sa pananaw nito. Inamin niyang kakaiba yon, ngunit sa wakas ay nagsisimula na niyang maintindihan. Sa madaling salita, magagamit na niya ngayon ang mga kapangyarihan ni Hachi. Tumawa siya, masaya na mabilis niyang naintindihan. Tumaas ng husto ang kanyang stats dahil sa ugnayan at nagpasya siyang ipaliwanag ito ng mas maayos mamaya. Samantala, nagpupulong ang Explorers Association sa isang conference room sa 3 floor. Ang pinuno ng Subjugation Squad, ang rank A Explorer na si Ishihara Katsuhiko, ay tinipon ang lahat para pag-usapan ang paggapi kay Orochi. Sa mga nakalipas na araw, dumami ang mga pag-atake sa mga dungsyon na konektado sa kanya. Nagawa lamang nilang pigilan ang ilan sa mga buntot ni Orochi at tulungan ang mga apektadong lungsod. Kahit na may suporta mula sa pulisya at mga investigador. Malaki ang pinsala at ilang lugar ang kailangang muling itayo. Ayon kay Ayaka Kyogoku, alam nilang may 6 na anyo si Orochi at alam na nila ang ilang kahinaan dahil sa huling laban. Ang kahinaan ni Orochi ay mataas na konsentrasyon ng alak. Sa mga nakaraang laban, nang magawa nilang mag-inject ng alak sa kanya, nagdulot ito ng malaking pinsala. Naintindihan na nila ngayon kung bakit nalalasing ang mga halimaw tulad ng mga tao at tila naging makatuwiran ang alamat ni Yamata no Orochi. Ipinaliwanag ni Ishihara na nakikipagtulungan sila sa isang malaking kumpanya para makakuha ng napakaraming alak. Ang plano ay maghanda kaagad at gamitin ang 4 floor ng dungjon bilang larangan ng digmaan. Akitin nila si Orochi doon at lalasingin siya ng husto para matapos na siya. Idiniin ni Ayaka na kailangang magtulungan ang lahat sa paglaban at inanunsyo na may haharap sa frontline. Sakto namang may nagsalita na nagsasabing ipaubaya na lang sa kanya ang lahat at ang pumasok sa kwarto ay si Shinji, kasama ang ilang babae. Kilala siya ni Ishihara, at sa pagiging magalang, tinanong kung kaya ba talaga niya ang misyon. Tumawa si Shinji, tinitiyak sa kanya na handa na ang kanyang team. Nagulat si Ishihara nang makita na bukod sa isang malakas na grupo, kasama rin niya si Himawari. Samantala, sa dungjon, gumalaw si Hachi kasama si Namiki sa loob ng isang globo ng tubig na dumudulas sa ilog. Humanga siya sa pagiging praktikal ng mahika, at nagsimulang maintindihan kung bakit napakarami niyang talo sa laban. Ngayon ay naging malinaw na kung paano niya narating ang napakaraming palapag ng napakabilis sa pamamagitan ng paglalakbay sa tubig. Tumawa si Hachi, sinabing ang galing pero nakakapagod din gumamit ng ganoong mahika. Sabi niya mas madali sana kung kaya niyang maging dragon. Tinanong ni Namiki kung bakit hindi niya ginagawa iyon. Nag-alinlangan na yon si Hachi, at napagtanto niyang nakatukoy siya ng sensitibong paksa. Kinumpirma niyang ayaw niyang pag-usapan iyon sa ngayon. Sa pag-aakalang kakaiba, binitawan na niya ang usapan nang ipaliwanag nitong kailangan nilang lumabas agad ng dungsyon. Doon na nagsimulang tawagin siyang Lord Namiki ni Hachi, na ikinailang niya. Sabi niya, natural lang na tawagin siyang ganoon dahil siya na ang kanyang amo ngayon. Kahit tumututol, napaliwanag pa rin niya kung bakit sila nagmamadali.
Sinabi ni Namiki na kailangan niyang iligtas si Himawari sa maruruming plano ni Shinji. Nang marinig ang pangalan, tinanong ni Hachi kung kasintahan niya si Himawari. Itinanggi niya ito, sinabing isa lang siyang taong labis niyang hinahangaan. Tumawa si Hachi, pero hindi nagpaliwanag kung bakit, habang iniisip ng bida na baka ngayon ay kaya na niyang harapin si Shinji. Sa ika-negatibo, 4 na palapag, maraming explorer ang nagtitipon sa malaking plaza ng Dongshon kasama ang kanilang mga kadamitan. Nagbaba sila ng napakaraming bariles ng alak at tumutulong maging si Himawari. Lumapit si Ishihara at nagtanong kung maaari silang mag-usap sandali. Pumayag siya at pinasalamatan siya nito sa pagtulong sa misyon laban kay Orochi. Sinabi niyang kahangahangang makita ang isang henyong babae na mag-debut bilang explorer habang nasa high school pa. Naabot ni Himawari ang rank E sa napakaikling panahon at naging huwaran para sa marami. Binalaan siya ni Ayaka dahil sa pagpapakita ng kanyang sobrang pananabik at humingi ito ng paumanhin. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit siya sumali sa grupo ni Shinji dahil hindi maganda ang reputasyon nito. Nag-alinlangan si Himawari, naaalala ang mga banta na kinasasangkutan ni Yae at ang kahihiyang nasaksihan niya. Nang siya'y tumahimik, tinanong ni Ishihara kung may problema, ngunit sinabi niyang wala at matagal na niyang kilala si Shinji. Sa loob-loob niya, ipinangako niyang ililigtas niya si Yae anuman ang mangyari, habang pinapanood si Shinji na napapaligiran ng mga babae, kasama si Yae na nasa ilalim ng hipnotismo. Inisip niya na kung nandito lang si Namiki, baka iba ang lahat. Napansin ni Shinji ang kanyang tingin at mumiti ng malupit, alam na nasasaktan niya ito. Kahit na, nagpa siya si Himawari na hindi siya magpapatinag at hahanap siya ng paraan para sirain ang kanyang spell. Bigla, may nagulat na may natuklasang papalapit na parang si Orochi, at dali-daling tinipon ang lahat. Sa ika-negatibo, 4 na palapag sa malaking plaza, natukoy ng mga explorer ang 15 na anyong tao. Hindi nagtagal, napansin ito ng bida ng maaga at sinabihan si Hachi na huminto sandali, kahit hindi niya naintindihan kung bakit. Bigla siyang nagpreno, at nagreklamo si Namiki sa bigla nito, pero pinaalala ni Hachi na siya ang nagsabing huminto. Ipinaliwanag ni Namiki na may mga scout sa malapit, at siya ang kanilang pinupuntirya. Nalilito, sinubukan ni Hachi na mas intindihin hanggang sa ipakita niya ang teleponong napulot niya kanina. Nang makita niya ang screen, nakilala niya ang kanyang mga anak sa balita tungkol sa ika-8 operasyon ng subjugation group. Doon niya napagtanto na nagtitipon doon ang mga kalaban at nagtanong kung ano ang dapat nilang gawin. Sinabi ni Namiki na kailangan muna nilang magmasid at inactivate niya ang God Test. Gamit ang skill, nagulat siyang makita sina Himawari at Shinji na magkasama. Mukhang sinabi nila sa kanya na patay na ang bida at naniwala siya. Kahit na, nagtaka siya kung ano ang nangyari sa mga panahong iyon at napansin din ito ni Hachi. Alam niyang si Shinji ang may pananagutan sa pagdurusa ni Namiki at hindi ito isang taong mapagkakatiwalaan. Katabi niya ang babaeng hinahangaan ng kanyang amo na bahagyang ikinatawa ni Hachi. Samantala, sinabi ni Shinji kay Himawari na sila ang nasa harapan at kailangan niyang mangibabaw. Humagikik si Yae at sinabihan si Himawari na huwag ipahiya si Shinji. Tumawa si Shinji sa biro at humingi ng paumanhin si Yae habang tumatawa, habang si Himawari ay nanatiling tahimik. Gusto niyang sirain ang spell nito pero hindi niya alam kung paano at kailangan niyang bantayang mabuti si Yae. Baka ang laban kay Orochi na ang pagkakataong hinihintay niya. Biglang napahinto ang lahat nang makarinig sila ng sigaw mula sa malayo. Isang lalaki ang nag-abot ng largabista kay Ishibara, sinabing may natuklasang napakalaking pinagmumulan ng init. Lumapit ang leader, iniisip na si Orochi iyon, pero ang lumitaw ay isang kawan ng mga halimaw na humahabol sa isang babae. Mukhang tinutugis siya, at inutusan sila ni Ishibara na unahin ang kanyang kaligtasan. Ang plano ay iligtas ang babae habang ang grupo ni Shinji ang haharap kay Orochi. Sumang-ayon ang mga scout sa estratehiya. Tinanggap din ni Shinji ang mga utos. Kahit na naiinis siya sa leader, sinabihan niya ang kanyang grupo na kumilos at sumugod ang mga babae para umatake. Ginamit nila ang kanilang kapangyarihan para harapin ang mga nilalang, habang umiti si Shinji at tinawag si Himawari para lumaban din. Walang pagpipilian, nag-aatubili siyang pumayag. Nang bumagsak sa lupa ang babaeng hinahabol, sinabing takot siya, tumakbo si Himawari para tulungan siya. Sa isang bagsak ng espada, naitaboy niya ang halimaw at tinanong kung ayos lang siya. Sinabi ng babae na nagpapasalamat sa pagligtas sa kanya. Dumating ang ibang mga scout para protektahan siya, iniwan ang mga halimaw kay Himawari. Gumana ang unang hakbang ng plano, at si Hachi, na nagpapanggap bilang babae, ay napagtanto na iyon talaga ang babaeng hinahangaan ni Namiki. Inamin niya sa sarili na hindi naman masama si Himawari. Habang dumadaan siya kay Shinji, napansin nito kung gaano siya kaganda at naisip na gamitin ang kanyang gayuma sa kanya mamaya. Sa isip ni Hachi, naisip niyang wala talagang modo ang lalaking ito. Gayunpaman, naghintay siya ng tamang pagkakataon para kumilos habang naroon ang lahat. Nagpasya siyang itigil ang paggamit sa mga buntot bilang panlinlang. Napansin ni Himawari na biglang nagbago ng direksyon ang halimaw na kalaban niya.
Nagsimulang lumipad ang nilalang patungo kay Shinji at sa ibang mga babae na nagdulot ng tensyon sa lahat, hindi alam kung paano tutugon. Lumingon si Shinji na may pag-aalala nang makita ang halimaw na lumilipad diretsyo sa kanya. At nang subukan niyang tumakbo, isang malaking pagsabog ang naganap sa likuran niya. Hindi niya maintindihan kung bakit sa kanya lang nakatuon ang nilalang. Nagpasya siyang gamitin ang kanyang gravity ability para ipitin ang halimaw at agad na inactivate ang kapangyarihan. Pero sa kanyang pagkagulat, nakansela ang abilidad sa sandaling nagsimula itong gumana. Gawa iyon ni Hachi. Tumawa siya sa sarili habang ginagamit ang magic nullification at hinayaang gulpihin ng mga halimaw ang scout. Bumagsak si Shinji sa lupa at sumigaw sa kanyang grupo, inuutusan silang protektahan siya. Agad na sumunod ang mga babaeng nasa ilalim pa rin ng hipnotismo, ngunit bago sila makakilos, humarang si Himawari. Sinalo niya ang atake ng direkta at bumagsak, at bumulong si Hachi nang may galit, tinatawag siyang tanga sa pagsugod ng ganoon. Alam niyang magagalit ng husto ang kanyang amo kung makikita yon. Sinubukan ni Himawari na bumangon habang nanonood si Gai, nalilito, hindi naintindihan ang dahilan ng sakripisyo. Sinabi niyang kailangan niyang protektahan si Yae at Namiki dahil para silang mga disipulo niya. Kahit na, bumalik ang hipnotismo ni Shinji, at inutusan niya si Yae na huwag gamitin ang kanyang kapangyarihan ng walang pahintulot. Nataranta si Himawari nang makita ang kanyang kaibigan na nagdurusa sa ilalim ng kontrol nito. Pagkatapos ay nagbanta si Shinji. Kung hindi haharapin ni Himawari si Orochi, si Yae ang magbabayad. Sumigaw si Himawari na tumigil siya, at napabuntong hininga si Hachi, na pagtantong lumalala na ang sitwasyon. Habang ipinapasa ang impormasyon sa bida, nagpatawag si Hachi ng isa pang buntot, na ikinagulat ng mga scout. Pero bago pa sila makatugon, ilang halimaw ang napatumba sa isang iglap. Natigilan si Himawari nang makita kung sino ang papalapit at agad na nakilala ang bida. Gulat na gulat, tinanong niya kung siya ba talaga yon, at mumiti si Namiki bago tumakbo palapit nang makitang muntik na siyang matumba. Sinabi niyang ayos lang siya, na nagpakawala sa kanya ng buntong hininga ng ginhawa, pero gusto pa rin niyang malaman kung paano siya nakarating doon. Ang pinakagulat sa kanya ay ang pagbabago sa kanyang aura, lalo na nang makita siyang patumbahin si Orochi sa isang dalaw lang. Napabuntong hininga si Namiki at sinabing maraming nangyari, sabay tanong kung ano ang ginagawa niya roon. Ipinaliwanag ni Himawari na gusto niyang kunin ang mga naiwan niyang gamit at tumingin kay Shinji, na nakahandusay pa rin sa lupa. Tinitigan din ng bida ang explorer, at sandaling natigilan si Shinji bago siya makilala. Gulat, tinanong niya kung paano siya nabuhay pagkatapos ng matagal na panahon sa dungeon. Naintindihan ni Namiki ang tanong. Total, pinatay siya ni Shinji bago magbago ang lahat. Lumingon si Himawari, nagulat na marinig iyon dahil noon pa man ay may hinala na siyang may mali. Tumawa si Shinji, sinabing gumagawa lang siya ng mga walang kwentang akusasyon. Tinuro si Namiki, ininsulto niya ito sa pagiging isang level 100 na mahina lamang. Sinabi niyang hindi siya lumakas dahil lang tinalo niya si Orochi sa swerte. Sa malayo, nainis si Hachi sa kawalang galang, pero ang Ensu ang sumagot. Sumabog ang kanyang aura, at natigilan ang mga explorer sa paligid nila sa bigat ng pressure. Maging si Shinji ay natigilan, hindi maintindihan ang ganoong klaseng kapangyarihan. Napanganga si Ayaka, na pagtantong iba ito sa lahat ng nakita nila. Ang basa sa kanya ay level 6,000 na may mga kakayahang imposibleng masukat. Nagharap ang dalawa ng ilang segundo hanggang sa humakbang pasulong si Namiki. Umatras si Shinji dahil sa takot at tinanong ni Lai kung ayos lang siya, napansin ang halatang takot. Sa galit, sinigawan niya itong tumahimik at sinampal sa mukha. Tumakbo si Himawari para tulungan si Lai, pero natigilan ang bida dahil hindi niya ito agad nakilala. Tumatawa, inasar ni Shinji ang sitwasyon, sinasabing kaawa-awa na makasalubong ang isang tao at hindi man lang maalala kung sino sila. Nanatiling tahimik si Ai sa sahig, habang tinanong ni Namiki kung ginagamitan niya ba ito ng hypnosis sa lahat ng oras. Tumawa si Shinji at sinabihan ang NC na tingnan niya mismo kung totoo dahil sinusubukan din niyang gamitin ang parehong trick sa kanyang idol. Nagulat, tumingin si Namiki kay Himawari, at ipinaliwanag nito na akala niya kaya niyang harapin ang lahat ng mag-isa matapos mabalitaan ang kanyang pagkamatay. Sa kasamaang palad, hindi gumana ang plano, at nahulog siya sa manipulasyon ni Shinji. Kahit na isa siyang rank adventurer, hindi sapat ang kapangyarihan niya para lubos siyang kontrolin, pero hindi niya iyon inalintana. Sa halip, nagpasya siyang gamitin si Bai, isang taong mas mahina, at sinakop ito gamit ang kanyang hypnosis. Nagsimulang ma-pressure ulit si Bai sa kapangyarihan niya, nagmamakaawang tumigil na ito, na lalong ikinagalit ni Namiki. Pagkatapos ay sumigaw siya na tumigil na silang dalawa, sinasabing ginagawa niya yon para kay Shinji, at sumugod para umatake. Hinarang ng bida ang walang tigil na atake, ramdam ang intensyong pumatay sa likod nito. Nagulat siya sa sobrang lakas na ipinapakita nito, na halatang pinalakas ng kapangyarihan ni Shinji. Hindi iyon pakiramdam ng totoong Lai, at naghanda si Himawari na direktang harapin si Shinji. Tumawa ang explorer nang makita siyang nakaharang sa daan at binalaan siyang nagkakamali siya.
Sinubukan ni Namiki na ibalik sa katinuan si Dai, pero sumigaw itong hindi niya kailanman napansin ang nararamdaman nito. Nagkomento si Hachi na mukhang sobrang abala ng kanyang master, na ikinagulat niya, pero alam na nito ang gagawin. Walang pag-aalinlangan, sumali siya sa laban para tumulong. Nanlaki ang mga mata ni Shinji nang makita ang babae kanina na lumundag papalapit sa kanila. Nagpakawala si Hachi ng destruction spell na tinatawag na extra present na tumama mismo kay Lai. Pagkatapos ng impact, natigilan sandali si Ai at pagkatapos ay bumalik sa kanyang katinuan, nalito. Tinanong siya ng AC kung ayos lang ba siya at tinitigan niya ito, sinusubukan pa ring iproseso ang nangyari. Nakahinga siya ng maluwag na pagtantong nakawala na ito sa hypnosis at pinanood siyang tumayo at kunin muli ang kanyang espada. Sinabi niyang may kailangan siyang sabihing importante habang papalapit si Hachi na tumatawa, masaya sa resulta. Naintindihan ni Namiki na sinira ni Hachi ang enchantment magic na kumokontrol kay Lai. Si Shinji, nalitong-lito, ay nagtanong kung ano ang nangyari, pero walang pumansin sa kanya dahil gusto lang ni Hachi na mapalapit sa kanyang master matapos tumulong. Nagreklamo ang bida sa pagiging malambing nito, pero nangakong pupurihin siya mamaya, na ikinatuwa niya. Pinanood nila ang eksena at tinanong kung sino ang magandang babaeng iyon. Bago pa siya makapagpaliwanag, sinabi nitong kung si Himawari iyon, baka umurong pa siya. Bigla na lang, sumabog ang kapangyarihan ni Lai, na ikinagulat maging ni Namiki. Kahit na, hindi siya nag-atubili, sinabing palagi niya itong hinahangaan. Noong nasa eskwelahan pa, nang ipagtanggol niya ito sa isang bully, nagsimula siyang tingnan ito sa ibang paraan. May gusto na siya sa kanya simula nang sumali siya sa dojo, naaalala kung paano siya nito pinalakas kapag gusto na niyang sumuko. Ang problema ay palagi niyang tinitingnan si Himawari sa espesyal na paraan na yon, at nang mabalitaan niya ang pagkamatay nito, nakaramdam siya ng matinding kawalan. Ngayong nakikita siyang katabi ni Hachi, sumigaw siya, tinatanong kung bakit siya pa sa lahat ng tao. Muntik nang matamaan si Hachi, pero tumalon si Namiki sa harap para protektahan siya. Sinabi ni Lai na hinding-hindi niya ito mapapatawad para doon, at tumawa si Shinji, ipinapaliwanag na pinalalakas ng kanyang kapangyarihan ang mga negatibong emosyon hanggang sa maging sumpa ang mga ito. Lalo lang iyong ikinagalit ni Namiki. Habang pinapanatili ni Shinji ang mayabang na ngiti, tumalab muli ang spell kay Lai, at nagmakaawa itong tumigil na sila. At napagtanto ng NC na ang pakikipaglaban ng ganoon ay lalo lang siyang masasaktan. Nag-alinlangan siya sandali, hindi alam ang gagawin. Doon sumugod si Himawari kay Shinji at sinira ang accessory na ginagamit niya para i-activate ang kanyang kapangyarihan. Nagulat, tumalon siya paatras, mabilis na lumayo sa grupo. Naghanda si Himawari na umatake muli, pero sumigaw si Shinji na tumigil na siya, sinasabing tama na. Itinaas niya ang kanyang boses, sinasabing hindi siya magpapatalo kaninuman. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang kanyang enchanting ability ng may mas matinding lakas. Muling nasakop si Ai, habang inuutusan siya ni Shinji na ibigay ang sarili sa kanya ng buo. Nang makita yon, tinanong ni Namiki kung paano niya ito nagagawang saktan ng ganoon. Sinubukan niyang lumapit, pero pinapalakas ng kapangyarihan ni Shinji ang galit, inggit, lungkot, at kahihiyan sa loob niya. Gustong kunin ni Shinji ang lahat ng damdaming iyon para sa kanyang sarili at lumakas. Sa ilalim ng hypnosis, pumayag si Ai na ibigay ang kanyang kapangyarihan, at dumaloy ang enerhiya sa katawan nito. Natigilan si Himawari, habang bumulong si Hachi na siya ang pinakamasamang klase ng mapagsamantala, isang taong gumagamit ng negatibong emosyon para sa sariling kapakanan. Ngumiti si Shinji, kontento habang nararamdaman ang kapangyarihang lumalaki sa loob niya. Unang kumilos si Himawari para pigilan ito, pero itinapon siya ni Shinji gamit ang kanyang gravity. Natigilan ang kanyang mga galaw sa ere, at ipinagmayabang niyang mas malakas siya. Kahit nasa ilalim ng pressure, hindi sumuko si Himawari, determinadong iligtas si Bai. Tumawa si Shinji at inasar siya, sinasabing kasalanan niya ang lahat at dapat siyang lumuhod. Lalong bumigat ang gravity hanggang sa pumasok si Namiki para pigilan siyang masaktan. Sinabihan niya si Shinji na tumigil, inaakusahan itong sinasaktan ang mga taong mahalaga sa kanya. Gayunpaman, tinawag ni Shinji ang NC na isang ipokrito na nagpapanggap na bayani. Bumagsak ang gravity pressure kay Namiki, sinusubukang paluhurin siya. Pero kahit gamit ang kanyang upgraded version, napagtanto ni Shinji na hindi ito gumagana. Tinanong ng bida kung anong klaseng kalokohan ang ginawa niya hanggang ngayon. Walang sagot, itinaas ni Shinji ang kapangyarihan sa sukdulang high gravity. Kahit na noon, wala siyang nagawang pinsala, at siya ay natulala. Buong pagmamalaking nanood si Hachi, sinasabihan siyang sumuko na. Sa galit, nagpasya si Shinji na atakihin si Ai para saktan si Namiki. Sumigaw si Himawari na tumigil siya, pero huli na ang lahat. Sa isang iglap, lumitaw ang NC sa likod niya at tinaga siya gamit ang kanyang espada, tinawag siyang kontrabida. Umalinggaw ang kanyang sigaw ng sakit sa buong floor, habang hawak ni Shinji ang kanyang sugatang kamay. Walang tumakbo para tulungan siya. Natulala, tinanong niya kung paano yon posible dahil level 100 si Namiki. Pagkatapos ay lumapit ang bida at ibinunyag na level 6,000 na siya ngayon, hinawakan siya sa kwelyo.
Pagkatapos ay ibinagsak niya ito sa sahig at sinabihan si Hachi na gamitan siya ng healing magic. Pumayag siya, kahit nag-aatubili, at tinanggap ang healing sa pamamagitan ng kanilang mental link. Sa paglipas ng panahon, dinala ang mga nasugatang explorer para gamutin, kasama na ang mga babaeng kontrolado ni Shinji. Tinawag nila si Himawari, umiiyak at humihingi ng tawad sa lahat. Hinawakan ni Himawari ang kanyang kamay at sinabing hindi niya kailangang sisihin ang sarili. Sinabihan din niya si Namiki na magpahinga, nangangakong magiging maayos ang lahat. Kahit na dinadala na siya sa isang ligtas na lugar, patuloy na humihingi ng tawad si Lai sa gitna ng kanyang mga luha. Pinanood lang ng grupo habang dinadala ang mga nasugatan, at tinanong ni Namiki si Himawari kung ayos lang siya. Kahit nakayuko ang ulo, sinabi niyang. Tinanong din niya kung ayos lang ba siya, at mumiti nang may ginhawa nang makitang ligtas siya. Ang ngiting iyon ay nagbalik ng mga alaala ng pagkabata noong siya ang kanyang inspirasyon at ang taong pinakahinahangaan niya. Tumawa si Hachi sa magaan na pakiramdam sa pagitan nila hanggang sa dumating si Ishihara na tumatakbo para makipag-usap. Pinasalamatan niya si Namiki sa pagliligtas sa lahat mula sa atake ni Orochi, na medyo ikinahiya nito. Ipinaliwanag ni Ishihara na sa 6 na katawan ni Orochi, 3 ang natalo, isang malaking hakbang para sa sangkatauhan. Bukod pa riyan, nagawa nilang mahuli si Shinji salamat sa kanyang pakikialam. Dahil nasa 4th floor na sila, nagpasya silang bumalik sa base. Pinuri ng ilang explorer si Namiki sa napakadaling pagtalo kay Orochi. Sa lahat ng paghanga na yon, hindi na alam ng bida kung paano tutugon. Sinabi ni Hachi sa isip niya na sinadya niyang patayin ang mga buntot, at hindi niya dapat kalimutan ang ipinangakong gantimpala. Pumayag siyang babawi na lang sa kanya mamaya, at hiniling ni Ishihara na sabihin muli ang pangalan niya. Nang magpakilala siya, maraming tao ang nakaalala na siya ang explorer na unang umabot sa level 100. May mga bumulong, sinasabing kakaiba para sa isang itinuturing na mahina na maging ganoon kalakas kahit mabilis siyang nag-level up. Ang pagtalo kay Orochi ng ganoon ay tila hindi kapanipaniwala. Pinutol ni Himawari ang mga bulungan, at inamin ni Ishihara na naging bastos ang ilang komento. Ganoon pa man, opisyal silang nagpasalamat sa kanya, at sinabing maaari silang mag-alok ng gantimpala. Nagulat si Namiki nang marinig iyon hanggang sa bumulong si Hachi sa isip niya na may gusto siyang espesyal. Naintindihan niyang ang tinutukoy niya ay ang mga bariles ng alak at napangiti, naaalala ang kanilang kahinaan. Pagkatapos, umalis si Namiki sa dungsyon at nag-inat, pakiramdam niya'y napakatagal na mula noong huli niyang makita ang langit. Pinuri siya ni Hachi sa kanyang pagsisikap, ngunit itinuro na hindi sumama ang taong hinahangaan niya. Naiwan si Himawari para tumulong sa paglilinis ng lugar, at tinanong ni Hachi kung nakakaabala iyon sa kanya. Sinabi niyang hindi dahil lagi naman siyang tipo na tumutulong sa iba, at gusto niyang maging isang taong kayang sumuporta sa kanya. Sakto namang lumapit si Ayaka para kausapin siya. Kinabukasan, magkasamang pumunta sina Namiki at Hachi sa Explorers Association sa Dongjun City sa Commercial District. Habang naglalakad, sinabi ni Hachi na na-stop siya sa isang mobile game at hindi matapos ang level. Kaya ipinaliwanag ng bida na kailangan niyang mag-recharge ng energy o maghintay ng isang araw para makapagpatuloy. Nagulat siya dahil hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng recharge, at sinabi niyang may kinalaman ito sa pera. Naguguluhan, tinanong niya kung ano ang paid gacha, at ipinaliwanag niyang ito ay pagbabayad para makakuha ng mga random na karakter o gamit. Minsan nakakakuha ka ng napakalakas na gantimpala, pero minsan ay normal na bagay lang dahil nakadepende ang lahat sa swerte. Nainis si Hachi nang mapagtanto niyang kailangan niyang gumastos ng malaki para lumakas sa laro. Sumang-ayon ang bida, sinasabing ganoon talaga gumagana ang mga gacha game. Nag-aalala dahil wala siyang pera, tinanong niya kung ano ang maaari niyang gawin. Iminungkahi niyang maaari siyang magtrabaho o magbukas ng account o maging isang explorer na tulad niya. Kahit nakadisgis na may malaking hood, nakakakuha pa rin ng atensyon si Hachi saan man siya magpunta. Sa nakaraang laban, maraming tao ang nakakita sa kanyang tunay na anyo at nagsisimula ng kumalat ang balita. Alam ni Namiki na kung hindi siya mag-iingat, maaaring maging delikado ang mga chismis tungkol sa kung sino siya. Nariyan din ang pinsalang nagawa sa lungsod, at hindi nila maaaring hayaang malaman ng sinuman na si Hachi ang totoong disaster level na si Orochi. Bigla na lang, sinigawan niya si Namiki dahil sa hindi pagbibigay pansin at humingi siya ng paumanhin sa pagkaligaw sa pag-isip. Tinanong ni Hachi kung nag-aalala na naman ba siya, tulad ng araw na nagkita sila. Tumatawa, inanunsyo niyang nagpasya siyang maging isang adventurer, na lubos na ikinagulat niya. Sinubukan ni Namiki na ipaliwanag na sa kanyang kasalukuyang estado ay maaaring maging komplikado iyon. Nagtaka siya kung tatanggapin ba ng asosasyon ang isang tulad niya, ngunit sinabi ni Hachi na sa impluensya niya ngayon, baka magawa nila yon. Sinabi niyang hindi ganoon kasimple, at napangiti siya, inamin na gusto niya lang talagang kumita ng pera para gastusin sa gacha. Habang papunta, sinabi ni Namiki na walang tigil siyang naglalaro mula pa kahapon, at nagreklamo si Hachi na ayaw niyang matigil ang kanyang progress. Mula sa tuktok ng isang gusali, ilang tao ang tahimik na nanonood sa kanilang dalawa habang papunta sila sa headquarters ng asosasyon.
Pagdating nila, binati sila ni Ayaka ng may ngiti, sinasabing hinihintay na niya sila. Agad namang ipinakilala ni Namiki si Hachi bilang isang kaibigan. Nang asar siya, tinanong kung hindi ba siya pwedeng tawaging alipin, at sinabihan niya itong tumigil na. Natawa si Ayaka sa kanilang pag-aasaran at iginya sila sa loob ng gusali. Nagtanong si Namiki kung bakit sila ipinatawag. Sinabi ni Ayaka na ipapaliwanag niya ang lahat sa opisina at iginya sila sa elevator. Nabanggit niya na sa panahon ng pagsugpo kay Orochi, nakita niya kung gaano kahusay lumaban ang dalawa. Nang i-report niya yon sa asosasyon, nagpakita ng interes ang senior manager na makilala siya. Nagulat si Namiki sa balita, idinagdag ni Ayaka na ipinatawag din sina Himawari at Ishihara. Sinabi niyang maaari silang pumunta kinabukasan, ngunit mas gugustuhin niyang sumama na sila sa kanya agad. Di nagtagal, nakarating sila sa headquarters, at nagtaka si Namiki kung bakit gustong makipag-usap sa kanya ng manager. Kinausap siya ni Hachi sa isip, tinatanong kung may naramdaman siyang kakaiba. Habang paakyat sila, isang malakas na presensya ang tila papalapit. Sumang-ayon si Namiki, pakiramdam niya'y matagal na silang pinapanood. Nagbabala si Hachi na manatiling alerto. Sa 48 rear floor, dinala sila ni Ayaka sa isang pinto, pumasok muna para humingi ng pahintulot, at lumingon ang manager para batiin sila. Ang receptionist, ngayong tapos na ang kanyang trabaho, ay lumabas ng silid. Naiwan si Namiki na mag-isa kasama ang lalaking nakasuit, nagpakilala ito bilang presidente ng Explorers Association at binati ang bida. Pagkatapos ay agad niyang tinanong kung sino ang babaeng katabi niya. Habang nagiging formal ang matanda, napagtanto ni Haruka na kahit mukha siyang simple, napakalakas niya talaga, at sinabi ni Hachi na kahit hindi niya alam kung ano siya, may tinatago ito. Hindi maintindihan ng bida kung bakit sila ipinatawag doon kaagad at tinanong kung may kailangan ba ang matanda. May munting tusong iti, sinabi ng presidente na gusto niyang magpasalamat sa pagtulong sa pagsugpo kay Orochi noong isang araw at sa paghuli sa mga kriminal. Pagkatapos, bigla siyang nasabik, sinasabing ikinuwento sa kanya ni Kyogoku ang kanilang kamanghamanghang laban, at humanga siya na napatumba ng bata ang 3 disaster class na anyo sa isang tama lang. Bigla, naging maseryoso ang lalaking nakasuit at tinanong kung nakipagkontrata si Haruka sa kalaban. Mabilis na napansin ng binata ang aura na iyon at natakot. Sinubukan pa niyang suriin ang lalaki, ngunit ipinaalala sa kanya ng kanyang kasama na wala siyang mga detection skill. Sinabi ng babae na gumagamit ang matanda ng isang mythical class na spell, at hindi niya mabasa ang status nito. Nang marinig iyon, tinanong ng bida kung iyon ba ang parehong mahika na ginamit niya dati. Sumagot naman ang babae na iyon niya at sinabing hindi niya alam kung ano ito, pero sigurado siyang maraming impormasyon ang lalaking iyon. Nang makitang hindi lang ordinaryong tao ang matanda, sinabihan niya ang kanyang kasama na manatili sa kanyang likuran. Pagkatapos niyon, nag-activate ang lalaking nakasuit ng isang skill na nagmumungkahing subukan nila kung ano ang kaya nilang gawin. Samantala, sa labas sa hallway, 2 katrabaho ang dumaan, nagtatanong kung nasa loob na sila, at sinabi ng sekretarya na malamang ay nakikipag-usap sila sa kanyang boss. Bigla, bumagsak ang pinto sa kanyang ulo. Agad na binunot ni Himawari ang kanyang espada, nagtataka kung ano ang nangyayari dahil nakaramdam siya ng napakalaking enerhiya. Sinabihan ng bida ang kanyang kasama na huwag masyadong lumapit. Pagkatapos nito, pinakawalan ng presidente ang kanyang skill kay Haruka. Sinubukan pa ng binata na gamitin ang kanyang divine observation, ngunit hindi niya magawa. Lumingon ang binata kay Hachi at sinabing iwan niya sa kanya sina Kyogoku at Ishihara. Pagkatapos ay tumakbo ang lalaki papunta kay Himawari, iniisip na ngayon ay todo na ito. Sinubukan ng bida na i-neutralize ang atake ng kanyang kaaway, ngunit nahati niya lang ito. Nang makitang walang paraan para iwasan ito, niyakap ng binata ang kanyang kasama para protektahan siya. Gayunpaman, humarang si Hachi, tinanggap ang lahat ng pinsala at inilantad ang kanyang tunay na anyo. Kahit pagkatapos nyon, nagtanong ang babae nang may ngiti kung nasaktan ba ang binata. Natataranta, sinabi ni Haruka na ayos lang siya, ngunit nag-aalala siya sa kanyang mga sugat, at ipinaliwanag ng babae na nagpabaya lang siya. Pinasalamatan siya ni Himawari sa tulong at sinabing kailangan nilang gamutin agad ang mga sugat na iyon, ngunit tila wala siyang pakialam dito. Pagkatapos, nagpasya si Hachi na gumamit ng isang skill para pagalingin ang kanyang mga sugat, na ikinagulat ng babae dahil bumalik siya sa normal sa loob lang ng ilang segundo. Tinanong ng bida kung ayos lang ba talaga ang kanyang kasama at sinabi ng babae na. Pagkatapos nito, sinabi niyang kailangan na nilang seryosohin ang mga bagay mula ngayon. Kung hindi, mamamatay sila. Humanga naman ang matanda dahil mas magaling silang dalawa kaysa sa sinabi sa ulat. Dahil doon ay lalo siyang nasabik na labanan sila at handa na rin ang mga bata. Ngunit dumating ang sekretarya na sumisigaw na parang baliw, sinasabihan silang itigil iyon. Kaya nagpasya ang lahat na kumalma at sinimulang linisin ang gulo. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin ang presidente sa pagiging sobra. Sinabi ng kanyang sekretarya na nasabi na niya sa kanya ang tungkol sa status ni Namiki, at na kung todo bigay siya, sisirain at pipinsalain niya ang lugar sa paligid nila.
Pagkatapos ay hiniling niya na pag-isipan iyon, at sinabi ng lalaki na naiintindihan niya. Walang maintindihan, lumapit si Haruka, at nagtanong kung ano ang nangyayari doon. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ng babae na ipinatawag nila siya doon para lang suriin siya, upang malaman kung posibleng maging kaaway silang dalawa. Tinanong ng babae kung si Hachi ba ang Orochi ng kalamidad, na ikinagulat ng lahat doon, at nagtaka naman ang babae kung paano nila nalaman iyon. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ng presidente, at naramdaman ng babae ang isa pang presensya sa loob niya. Napagtanto kung sino yon, sinabi ni Hachi na ang bagay na yon ay naninirahan sa kalaliman ng dungsyon, o doon man lang dapat ito naroroon. Tinanong ng bida kung kilala siya ng kanyang kasama, at inihayag ng babae na mayroon silang kasaysayan na magkasama. Pagkatapos, sinabi niyang akala niya ay lalayo si Lindworm sa mga tao at hindi makikipagkontrata sa kanila. Napagtanto ni Haruka na may koneksyon sila at nag-isip kung may iba pang mga dragon. Bago sila magpatuloy sa usapan, naging mausisa si Hachi kung sino ang sekretarya sa tabi niya, na naging dahilan para mailang ito. Ipinaliwanag ng lalaking nakasweet na siya ay kalahating tao at kalahating halimaw at nakipagkontrata siya sa kanyang ina. Sinabi ni Himawari na nakarinig na siya ng mga taong ganoon, pero ito ang unang beses na nakakita siya ng personal. Sinabi ng babae na hindi alam ng ibang tao ang kanyang kabilang panig, kaya inililihim niya ito. Pero kapag nagiging emosyonal siya, may mga bagay na lumalabas, kaya sinusubukan niya ang lahat para mapanatili ang kontrol sa sarili. Kung hindi siya makakatira sa syudad ng Dongjon. Tinanong ni Himawari kung nakakaranas ba siya ng diskriminasyon, at sinabi ng sekretarya na hindi maganda ang tingin ng mga tao sa mga hybrid. Gayunpaman, nalaman ni Hachi ang kanyang sikreto noong nasaan yung tao pa siya. Sinabi naman ng babae na lagi siyang nanirahan sa Dongjon, bukod pa sa hindi niya naman ito na itago ng maigi. Itinaas ng bida ang kanyang kamay, sinasabing naghinala rin siya. Nang marinig iyon, pinagalitan ni Haruka ang kanyang kasama, binalaan ito na dapat ay sinabi na niya ito kanina pa. Tinanong ni Himawari kung sa ganoong kaso ay nagsasabi ba ng totoo si Kyogoku kanina tungkol sa pagiging disaster class na Orochi ni Hachi, at sumagot ito ng hindi makapaniwala si Ishihara na ang isang malaking dragon ay naging isang napakagandang nilalang. Pagkatapos nyon, naging mausisa ang babae kung ano ang lahat ng iyon, at humingi ng tawad ang bida, sinabing ipapaliwanag niya ang lahat mamaya. Pero sa ngayon, hiniling niya na kumalma muna ito. Nakangiti, sinabi ng presidente na nagiging interesante na ang mga bagay-bagay at iminungkahing dalhin ang usapan sa ibang lugar. Sa meeting room, sinabi ng sekretarya na ayon sa resulta ng investigasyon, hindi magkaaway sina Haruka at Hachi. Pagkatapos ay pinasalamatan niya silang dalawa sa pakikipagtulungan, pero sinabi ng matanda na mukha pa rin silang nakabantay. Naisip ng bida kung gaano kahalata iyon, dahil ilang sandali lang ang nakalipas, inatake siya ng presidente, at higit pa roon, isa siyang contracted Lindworm. Pagkatapos nyon, sinabi ng lalaki na maaaring mag-relax na ang binata, dahil si Hachi ay isang disaster class na Orochi, at pinrotektahan pa rin ang mga tao sa laban. Sinabi rin niya na ang maliit na hindi pagkakaunawaang ito ay hindi sila gagawing magkaaway. Sinabi ng boss na kung ganoon, maaari siyang pagkatiwalaan nilang dalawa. Pagkatapos nyon, pinasalamatan ng kanyang tauhan ang mga pagsisikap ng lahat sa Orochi Subjugation Squad. Nakangiti, hiniling ng babae na ilihim nila ang lahat ng nangyari at sinabing makakatanggap sila ng gantimpala. Sinubukan pa ni Himari na magbigay ng kanyang opinyon, ngunit yumuko ang lalaki, nagpapakita ng pasasalamat sa lahat. Pagkatapos nyon, sinabi niya kay Haruka na mula sa sandaling iyon, opisyal na siyang isang rank E explorer. Inamin naman ng binata na medyo kinakabahan siya dahil rank ilang siya noon, pero naaalala ng matanda na pinatunayan ng bida ang kanyang halaga sa huling laban. Kaya naniniwala siyang kwalipikado na ito. Hiniling ni Himari na pag-isipan niya ito ng kaunti pa dahil pinapanood niya itong lumaban sa buong panahon. Dahil doon, nagkasundo ang magkabilang panig. Nagpa siya ang boss na kung ganoon, maaari na nilang opisyal na payagan si Hachi na sumali sa asosasyon. Nang marinig iyon, niyakap ng babae ang bida, sabik na maaari silang manatiling magkasama. Samantala, pinanood sila ni Himari na may mapagbantang tingin, sinasabihan ang kanyang partner na ipaliwanag ng detalyado kung ano ang relasyon nilang dalawa. Samantala, sa syudad, alam na ng mga tao ang balita tungkol sa isang rank E na biglang naging rank E, pero sa tingin nila ay fake news lang ito. Sa telepono ng isang tao sa malapit, puro artikulo lang tungkol sa promosyon na yon. Isang lalaking kamukha ni Michael Jackson ang lumitaw, mausisa kung ano ang tinitingnan niya at kung maaari siyang sumilip. At isang maliit na batang babae na blonde na nagngangalang Ichigo ang nagsabi na maaari siyang tumingin hanggat gusto niya. Habang siya ay naliligo, naaalala ni Himari noong sinalakay ng mga halimaw ang kanilang ngayon. Humarang ang babae sa harap ni Haruka para protektahan siya at tinanong kung ayos lang siya. Tiniyak siya ng binata, sinasabing maliit na galos lang ito. Naging mausisa ang babae kung bakit nasa na yon ang mga iyon, at habang nakababa ang kanyang depensa, inatake siya ng isang nilalang. Nang makita yon, hinawakan ng bida ang kanyang espada at handa ng habulin ang halimaw.
Gayunpaman, humarang si Himari at tinamaan sa balikat. Nang makita yon, nagsimulang umiyak si Haruka, nang angakong lalakas pa para isang araw ay maprotektahan niya ito. Pabalik sa kasalukuyan, nagsusukat si Hachi ng mga damit sa isang tindahan at tinanong ang kanyang kasama kung ano ang tingin nito. Sinabi naman ng binata na hindi ito masama tingnan sa kanya, at si Himari naman ay hindi nagpigil sa papuri at sinabing perpekto itong tingnan. Pagkatapos nyon, naging mausisa sila kung paano na itago ng babae ang kanyang buntot, at ipinaliwanag niyang nakakuha siya ng ilang tips mula kay Kyogoku. Nagkomento si Haruka na madalas na silang magkasama. Nagpa siya ang babae na bilhin ang damit na yon, ngunit hindi pa rin siya kontento at tinawag na sila para pumunta sa isa pang tindahan. Hiniling ni Himari na maghintay siya ng kaunti dahil kailangan muna niyang magbayad. Gayunpaman, inihayag ni Hachi na wala siyang pera. Pagkatapos nyon, tinanong niya kung maaaring ang bida naman ang magbayad ngayon. Okay lang sa lalaki, ngunit bago pa siya gumawa ng anuman, nag-alok ang kanyang kasama na bayaran ang bill. Sinabi ni Haruka na hindi niya kailangang gawin yon, at sinabi ng babae na ayos lang. Tinulungan siya ni Hachi noong isang araw, kaya sa ganitong paraan ay magiging patas na sila. Naging sabik ang babae, sinasabing mabuti siyang tao. Tapos tinanong niya kung maaari na siyang tawagin Himari mula ngayon, at sinabi niyang ayos lang. Pagkaraan ng ilang sandali, pumunta sila sa isang cave kung saan pinasalamatan siya ng bida para sa tulong kanina, at tumawa ang babae, nagbibiro na mukhang mabuti na nandoon siya. Nainip si Hachi, tinanong kung hindi pa ba oras para umuwi. Sumagot naman ng ang lalaki, at nagsimulang maghum ang babae, sinasabing oras na para sa paghihiganti. Nagulat si Haruka na plano niyang magpatuloy sa paglalaro pagka-uwi nila. Nang marinig yon, mukhang naabala si Himari, iniisip kung magkasama ba sila sa bahay, at sinabi ng lalaki na, ipinaliwanag ng bida na walang pera ang babae para humanap ng ibang lugar. Sinabi ni Hachi na, syempre, mananatili siya sa tabi ng kanyang master. Pagkatapos nyon, naging mausisa si Himari kung bakit ganoon ang tawag ng babae sa kanyang partner. Pagkatapos ay idiniin niya ang lalaki sa pader at tinanong kung mahilig ba ito sa ganoong bagay, at lalo pa itong kinabahan. Bigla na lang, iminungkahi ng babae na sila ni Hachi ay magsama sa isang bahay. Sinabi ng babae na hindi niya maaaring iwan ang tabi ng kanyang master. Ngunit sinabi ni Himari na maaari rin siyang sumama. Pagkatapos nyon, nagsimulang mag-vibrate ang telepono ng bida, at umalis siya sa mesa para tingnan kung ano yon. Si Kyogoku yon, sinasabing mayroong isang kagyat na hiling para sa kanyang Explorers Association. Sinabi ng sekretarya na isang malaking bilang ng mga goblin ang lumitaw sa 3 floor ng Dungsyon, at isa sa kanila ay ang Goblin Champion. Dahil doon, maraming tao ang nasaktan, at tinanong ng babae kung maaari silang dumaan doon. Pagkatapos nyon, tinanggap ng grupo ang hiling at nagtungo sa lugar. Sa loob, naging mausisa si Hachi kung hindi ba pagod ang kanyang master dahil matagal na silang tumatakbo, ngunit sinabi ng lalaki na mayroon pang mahigit 1 kilometro na ikinainis ng kanyang kasama. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit sila naglalakad lang. Naalala ng bida na mabilis lang makagalaw ang babae kung saan may tubig at wala niyon dito. Iminungkahi ni Hachi na gumamit sila ng sasakyan, ngunit sinabi ni Himari na wala silang pahintulot na gamitin ang mga sasakyan ng asosasyon, at mayroon pang buong proseso. Sinabi ng babae na noong pupuksain nila si Orochi, nag-request sila, ngunit wala silang nakuha. Hindi nila nakontrol ang mga arrangement ng sasakyan dahil sa mga emergency. Nawalan ng gana si Hachi sa mga taong nagpipilit sa mga patakaran, at ipinaliwanag ng bida na pinapanatili nito ang kaayusan. Pagkatapos nyon, napansin ni Haruka ang pagpapanatili ng lugar at naging mausisa kung saan nila nakuha ang mga mapagkukunan. Bigla, nagsimulang sumakit ang kanyang ulo at tinanong siya ng kanyang kasama kung ayos lang siya. Sinabi ng lalaki na at nagpasalamat sa kanyang pag-aalala. Di nagtagal, nakakita sila ng liwanag sa dulo ng lagusan. At nang makarating sila doon, hindi nila naintindihan kung ano ang nangyari. Sa harap nila ay isang grupo ng mga goblin na nakahandusay, nakatumba sa lupa. Sinabi ng binata na mukhang may nauna na sa kanila. Pagkatapos nyon, napagtanto nila na ang lalaking kamukha ni Michael Jackson ay nakatayo doon na nakangiti sa kanila. Nagtaka ang bida kung siya lang ba mag-isa ang tumalo sa mga nilalang, ngunit sinabi ng lalaki na may kasama siya. Nang marinig iyon, naging alerto silang tatlo, at sinabi ni Haruka na wala siyang ibang nakikita. Ngunit sinabi ng lalaki na nagkakamali na naman siya dahil ang kanyang kasama ay nasa tabi niya mismo. Bigla na lang, napansin ng binata ang presensya ng babae, na naguguluhan kung kailan siya nakalapit ng ganoon nang hindi niya napapansin. Ang misteryosong lalaki naman ay nagsabing nandoon na siya mula pa sa simula. Pagkatapos ay ibinuka ng babae ang kanyang bibig para sabihing malakas ang bida. Sunod, sumugod ang babae kay Haruka, ngunit nagawa niyang umiwas at humanga sa bilis ng kanyang kalaban. Sinabi ng babae na hindi kasinungalingan ang kanyang lakas, at dahil doon, nagpasya siyang maging tapat din. Pagkatapos nyon, nagpatuloy ang laban, at ipinaliwanag ni Mia na sinusubukan ng kanyang kasama ang mga kakayahan ni Haruka.
Si Ichigo naman, sinabing hindi pa rin sapat iyon at ipinagpatuloy ang kanyang sunod-sunod na atake. Naging desperado ang bida sa pagkuha ng atensyon ng babae. Nagtataka si Himari kung paano naging ganoon kalakas ang batang iyon. Pagkatapos niyan, ginamit ng batang babae ang vibration skill sa katawan ng babae. Napagtanto niya na kung ipagpapatuloy niya ito, masusobrahan siya sa lakas. Sinabihan ni Ichigo ang babae na ibigay ang lahat ng makakaya niya, at sinabihan naman siya nito na huwag siyang maliitin. Pagkatapos nito, finokus ni Himari ang lahat ng kanyang kalamnan, at naintindihan ng batang babae na isa itong body enhancement. Sumunod, nagbanggaan silang dalawa at parehong napaatras, na nagbigay sa kanila ng respeto sa isa't isa, pero sinabi ng bata na hindi pa tapos ang laban. Hindi umatras si Himari at sumugod din sa kanyang kalaban. Pero bago sila magsalubong ulit, ginamit ni Mia ang isang skill para pagpalitin ang kanilang mga posisyon. Para maiwasan ang laban, sinabihan ni Ichigo ang kanyang kasama na huwag gumawa ng mga hindi kinakailangang bagay. Humihingi ng paumanhin ang lalaki sa paghadlang, pero ang mahalaga ay hindi sila malayo. Sinabi ni Haruka na tama ang lalaki dahil may paparating na tunay na panganib sa kanila. Samantala, may isang lalaking lumitaw na tumatakbo mula sa isang halimaw, ngunit hindi na siya makalayo pa. Pagkatapos nito, maraming halimaw na tulad noon ang lumitaw, at sa likod nila, may mas malaki pa na namumuno sa kanila. Tinanong ni Himari kung sigurado ang kanyang kasama, at sinabi ng lalaki na may 30 nilalang at isang mas mataas na antas na nilalang, at darating sila sa loob ng 1 minuto. Humanga si Mia sa mga kakayahan ng bida. Napansin ni Ichigo na nakatitig ang kasama niya sa iba at sinabing nakakadiri yon. Sinabi ng lalaki na seryoso ang sitwasyon, kaya magtutulungan silang dalawa. Pagkatapos, lumitaw ang mga halimaw, hinahabol ang ibang mga explorer, at nakita ang pinakamalaki sa lahat. Inakala ni Haruka na ito ang pinuno ng grupo. Pagkatapos nito, ibinigay ng system ang pinakamagandang paraan para harapin ang sitwasyon, na nagpa-realize sa bida na kaya nilang gawin ito ng magkakasama. Kaya sinabi ng lalaki kay Himari na sumulong kasama ang batang iyon at sinabihan si Hachi na magbigay ng cover. Para naman sa kanya, ililigtas niya ang mga inosente at haharapin ang malaking halimaw. Pero bago ang lahat, nagpakilala ang binata sa dalawa at tinanong kung pwedeng tulungan ni Mia ang mga babae, at pumayag siya kaagad. Humanga ang gustong maging hari ng pop na nakabuo kaagad ang bida ng plano gamit ang kakayahan ng lahat. Isang nilalang ang sumugod kay Himari, pero nagawa niyang ipagtanggol ang sarili at gumanti. Napagtanto ng babae na mas sopistikado ang galaw ng mga nilalang na iyon. Tulad ng mga explorer, sinabi ni Ichigo sa kanya na manatiling alerto dahil may mas maraming halimaw sa likod niya. Madaling pinatay ni Himari silang lahat gamit ang kanyang espada. Kahit ang maliit na batang babae ay napansin na kakaiba ang kilos ng mga nilalang. Pagkatapos, may hiniling siya kay Mia, at biglang lumaki ang palakol ng batang babae. Tumatakbo ang mga halimaw papunta sa kanya, pero sa isang paghampas lang ng kanyang sandata, pinuksan niya silang lahat. Pagkatapos nito, nagwala ang pinunong undead at tumakbo papunta sa isang adventurer. Nang makita yon, naisip ni Haruka kung isa ba yung unique skill. Tapos binalaan niya si Hachi na problema ang halimaw. Sinusuportahan ng babae ang kanyang amo para makasulong ito. Dahil sa paglito na yon, nagawang makatama ng bida ng ilang beses sa halimaw at tinapos ito. Nag-level up silang dalawa at ipinagdiwang ni Haruka at ng kanyang partner ang tagumpay. Samantala, nagsimulang titigan ni Himari ang kanyang kasamahan ng tahimik at tinanong siya nito kung may problema. Ngunit may ngiti sa kanyang mukha, sinabi niyang wala lang iyon. Tapos nagsimula siyang mag-isip kung gaano kalaki ang ipinagbago ng lalaki. Yumuko ang mga adventurer na nasa panganib, nagpapasalamat sa tulong kanina, pero sinabi ng lalaki na hindi nila kailangang tratuhin siya ng ganoon. Ngumiti si Himari, sinasabing proud na proud siya sa bida, na naging dahilan para mailang ito. Naalala ng lalaki noong kinukutya siya ng mga tao, dahil sa pagiging mahinang level 100 bago siya namatay, pero ngayon iba na dahil medyo lumakas na siya, at nakahanap siya ng mga mapagkakatiwalaang kaibigan. Hindi alam ni Haruka kung bakit mayroon siyang kakayahan ng God's Test at umaasa siyang balang araw ay maintindihan niya ito. Pero para doon, kailangan nilang mag-explore ng mas malalim pa sa dungeon. Sa ngayon, ang bida ay 21 taong gulang, isang A-rank, at nawawala ang mga miyembro ng kanyang pamilya. Tungkol naman sa kanyang personalidad, siya ay isang taong mapagmahal na may malaking pasensya at pag-aalaga. Ang mga paborito niyang libangan ay pananahi at paghanga sa mga espada. Lumaki si Haruka sa isang ampunan sa Dungeon City mula pagkabata, at doon niya nakilala si Himari Tachibana. Pagkatapos nito, nagsimula siyang pumasok sa dojo na pinapatakbo ng kanyang ama sa slums. Ang babae naman ay 24 taong gulang at isang A-rank explorer. Taga-Flow District siya, kung saan siya pinalaki ng isang single-parent na pamilya. Ang mga libangan ng babae ay tea ceremonies at calligraphy. Namatay ang kanyang ina dahil sa sakit noong nasa elementarya pa lang siya, kaya pinalaki siya ng kanyang ama. Pagkatapos nito, itinuon niya ang kanyang sarili sa martial arts sa dojo, pinagkadalubhasaan ang mga kasanayan sa espada, sibat at pagpana.
Noong nasa high school siya, nagsimula siya bilang isang explorer at nakakuha ng atensyon ng media bilang isang henyong babae. Dahil sa reaksyon ng publiko at sa kanyang kasikatan noon, isang hindi opisyal na fan club ang lihim na nabuo 7 taon na ang nakalipas. Isang insidente ang nangyari sa kanilang dalawa, kung saan isang hindi kilalang halimaw ang umatake kay Haruka habang nagsasanay siya sa dojo. Sinubukan siyang tulungan ni Himari ngunit nasaktan siya sa proseso. Nang dumating ang mga otoridad, tumakas ang nilalang, at ang mga layunin nito ay nananatiling isang misteryo hanggang ngayon. Sinabi ni Mia na ang episode na iyon ang naging mitsa na nagpabago sa relasyon ng dalawang teenager. Bigla na lang, hiniling ni Kyogoku na kumalma siya ng kaunti. Nagtaka ang lalaki kung may mali, at sinabi ng babae na humingi sila ng combat report mula kay Haruka, pero papunta siya sa ibang direksyon. At nagtanong ang lalaking seryoso ang mukha na nakasuwit kung maaari nilang ipagpatuloy ang report. Si Mia naman ay humingi ng paumanhin dahil medyo nadala siya. Balik sa paliwanag. Sinabi ng lalaki na noong laban kay Haruka noong isang araw, may isang interesanteng punto dahil parehong hindi alam ang pangalan ng kanyang espesyal na kakayahan at ang mga detalye nito. Pero sigurado ka bang nakipagkontrata ang bata sa disaster class na si Orochi? Tapos sinabi niya na tinawag na misteryo ang bida dahil isa siyang level 100 na baguhan. Sinabi ni Mia na ito ay maaaring isang bug lang dahil masyadong mabilis siyang nag-level up. Ang matandang lalaki naman ay nagsabing na curious din siya dito dahil noong nilabanan niya ito sa kanyang kwarto at ginamit ang kanyang mythic class magic, sumigaw ang lalaki ng divine prediction. Pagkatapos nito, labis siyang nagulat sa mabilis at eksaktong mga galaw nito. Binanggit din ni Mia na noong isang araw, napakagaling ng pamumuno ng bida. Kahit na nalaman niya ang kanilang mga kakayahan sa maikling panahon, sinabi ng presidente na si Haruka ay maaaring maging isang potensyal na panganib dahil tiyak na mayroon siyang sikreto. Gayunpaman, inaamin niya na isa siyang tunay na interesanteng tao. Si Kyogoku naman ay nagtanong kung hindi ba mas magiging interesante kung mailalabas ang kanyang mga pribadong pagsusuri. Iminungkahi ng babae na dapat ipagpatuloy ang investigasyon at inutusan ng matandang lalaki si Mia na magpatuloy sa kanyang misyon. Pagkatapos ay umalis na ang lalaki, nagpa siyang umalis. Pero bago siya lumabas, hiniling sa kanya ng receptionist na ipaalam sa kanya kapag may isa pang report. Tapos naisip ng lalaki na talagang ayaw niyang maging kaaway ang matandang lalaki. Sa labas, nakasalubong niya si Ichigo. Nagtaka ang babae kung ano ang pinag-usapan nila ng presidente, pero sinabi ng lalaki na wala itong kwenta. Pagkatapos nito, sinabi ni Mia na maaaring bumuo ng team ang babae kasama si Haru, at nang marinig niya yon, natuwa siya. Naisip naman ng lalaki kung kakagatin ni Haruka ang alok na ito ngayon. Lumipas ang ilang oras, at nakatayo si Hamari sa isang lugar, nagtataka kung nasaan ang kanyang mga kasamahan. Bigla, dumating ang dalawang hangal na tumatakbo, at tinanong ni Hachi kung bakit sila tumatakbo na naman. Ipinaliwanag ng bida na sobrang huli na sila dahil ang tagal magising ng babae. Ang babae naman ay nagsabing hindi man lang siya nakatulog hanggang madaling araw. Gayunpaman, sinabi ng lalaki na sinabihan niya sila na maaga silang aalis. Sinabi ni Hachi na wala man lang magagandang item sa lugar na yon, pero sinabi ni Haruka na pagod na siya sa kanyang mga dahilan. Pagkatapos, humingi ng paumanhin ang babae kay Hamari sa pagiging huli, pero sinabi niyang ayos lang. Niyakap ng babae ang babae, nagpapasalamat sa kanyang kabaitan, at sinabing malaki ang pagkakaiba niya sa isang partikular na master. Pagkatapos nito, dumating si Mia kasama ang kanyang kaibigan at humingi rin ng paumanhin sa pagiging huli. Ipinaliwanag ng lalaki na hindi nagigising si Ichigo dahil mababa ang kanyang presyon ng dugo na nagpapahina sa kanya sa umaga. Pagkatapos nito, pumasok ang grupo sa dungsyon na may layuning puksain ang boss at ang mga alagad nito sa pinakamalalim na bahagi. Tinanong ni Haruka si Mia kung saan nanggaling ang request na ito dahil hindi ito nakalista sa bulletin board ng Explorers Guild. Bukod pa rito, may kasama itong napakalaking pabuya, humigit kumulang 5 milyon. Sinabi ni Hachi na kung hahatiin nila ito, iyon ay humigit kumulang 1 milyon bawat isa, na nagpasabik sa kanya na gastusin lahat sa kanyang laro. Pagkatapos, hiniling ni Mia sa iba na pagkatiwalaan na lang siya kahit hindi niya maaaring ibunyag ang mga detalye ng kliyente. Sinimulan siyang pahirapan ni Ichigo, at sinabi ng lalaki sa kanya na kalimutan muna iyon. Pagkatapos nito, naaalala niya kung gaano kasabik ang babae sa ideya na muling buuin ang team na iyon. Ang blonde naman ay nagsabing hindi naman talaga ganoon, pero maaaring may ibang nag-isip ng ganoon. Tila nakuha ng bida ang pahiwatig, ngunit nagpasya siyang mag-focus sa layunin. Iniisip ni Haruka kung paano tuluyang nagbago ang buhay niya matapos makuha ang divine prediction, pero marami pa siyang hindi alam tungkol sa skill. Sa magandang banda, nakakakuha siya ng napakaraming nese. Pero kung malaman ito ng isang explorer, gugustuhin nilang makuha ito. Bigla, naramdaman na naman ng binata ang parehong sakit ng ulo mula kanina. Napansin ni Hachi na kakaiba ang kilos niya at nag-alala, pero sinigurado siya ng bida na ayos lang siya. Pagkatapos nito, sinabi ng bida na parang may maaalala siyang mahalaga, at hindi naman maintindihan ng babae ang lahat,
pero hindi rin ito maipaliwanag ng maayos ng kanyang kasama. Bigla, ipinaalam sa kanya na mabilis na papalapit ang mga disaster class monster. Inactivate ng bida ang kanyang divine prediction skill para kalkulahin ang mga diskarte sa laban. Nang makitang tahimik ang binata, naging mausisa si Mia kung ano ang nangyayari. Napagtanto ni Haruka na pinapanood siya at nainis. Iniisip ng binata na akala niya ay misteryosong tao lang ito, pero nagsisimula na siyang maghinala sa kanya. Inamin ni Hachi na mahirap basahin ang isipan ni Mia. Sabi ng bida, hinati sila ng divine prediction sa dalawang grupo, at para doon, kakailanganin niya ang tulong nito. Pagkatapos nito, nagbabala ang babae na mayroong maraming goblin knight sa mga kalaban, at ang mapalibutan ng ganoong grupo ay maaaring maging malaking problema. Kaya para maiwasan yon, mas mabuting maghiwalay sila. Pagkatapos, sinabi ni Hachi kay Himawari na sumama kay Mia sa kanang daanan at maghintay, habang siya naman ay pupunta sa kaliwa kasama si Haruka at Ichigo para maghanda ng pananambang. Nagtanong naman siya kung bakit ganoon magsalita ang kanyang kasama, at sinabi ng babae na ipapaliwanag niya ang lahat mamaya. Kahit na hindi niya gusto ang sagot na yon, tinanggap ito ng dalaga. Bago umalis, hiniling niya sa bida na mag-ingat, at sinabi nitong magkikita sila muli kapag tapos na ang lahat. Pagkatapos ay naghiwalay ang grupo at pumunta sa kani-kanilang posisyon. Napagtanto ni Mia na sinadya siyang paalisin. Pagkatapos nito, tinanong ni Himawari kung magaling ba si Mia sa manu-manong labanan, pero sinabi nitong alam niya ang mga pangunahing kaalaman. Ipinaliwanag ng babae na dalubhasa ang mga kalaban sa mga taktika ng grupo, kaya gumawa siya ng plano, at babantayan niya ang kanilang likuran. Nang marinig iyon, sinabi ni Mia na seryosong tao talaga ang dating ng babae, kabaligtaran ng bida. Kaya tinanong niya kung magkasintahan ba silang dalawa, at napahiya si Himawari sa komento. Pagkatapos, sinabi ng babae na hindi angkop ang usapang iyon, at sinabi ng lalaki na sinusubukan lang niyang basagin ang katahimikan. Bigla, isang goblin na nakasakay sa lobo ang sumubok na atakihin si Himawari, pero nagawa niyang ipagtanggol ang sarili. Nagtanong si Mia kung maaari na ba silang magsimula sa laban. Pagkatapos, sumugod ang babae, pero ginamit ng isa sa mga nilalang ang hamog nito. Alam niyang masama iyon dahil tuluyan nitong hinaharangan ang kanyang paningin. Isang goblin ang lumapit sa kanyang likuran at ninakaw ang kanyang espada. Nang makitang nasusukol na siya, nagtaka si Himawari kung saan nagpunta si Mia. Pagkatapos nito, natumba ang babae sa lupa at pinigilan ng mga halimaw. Nang makita niya ang kanilang mga pangit na mukha, agad na naunawaan ng dalaga kung ano ang plano nilang gawin at nagsimulang sumigaw na huwag silang gumawa ng anuman. Sinubukan pa niyang gumawa ng paraan, pero hindi niya mapalabas ang anumang lakas sa kanyang katawan. Tinawag ni Himawari na basura ang mga nilalang, pero bago pa niya sila maituloy na insultuhin, kinagat ng isa ang kanyang balikat. Habang sumisigaw siya sa sakit, tinitingnan siya ng goblin na parang nagagalak. Iniisip niya kung paano tinitingnan ng lahi na iyon ang mga babae at bata bilang mga target lamang para sa kanilang pagnanasa, kaya malamang gusto nilang sirain ang kanyang determinasyon na lumaban. Ngunit ang mga halimaw na tulad niyan ay walang kakayahang sipsipin ang lakas mula sa kanyang katawan, kaya ipinapalagay niyang dahil ito sa hamog kanina. Lumalala ang sugat sa balikat ng dalaga, at nagsisimula na siyang mawala ng pag-asa, sinusubukang humanap ng paraan para makatakas. Iniisip ni Himawari kung gaano siya kaawa-awa dahil sa pagbaba ng kanyang depensa, at naiinis siya sa isiping makikita siya ni Haruka sa ganitong kalagayan. Kinuha ng isa sa mga goblin ang kanyang punyal para tapusin ang trabaho. Ngunit bago pa yon mangyari, na-hypnotize siya at nabitawan ang sandata. Kahit hindi alam kung ano ang nangyayari, nagpa siya ang babae na huwag sayangin ang pagkakataong ito. Nagawang makawala ng dalaga, pero alam niyang kung titigil siya sa paglaban, hindi siya makakaalis sa sitwasyong ito. Isang goblin ang umatake mula sa likuran, ngunit nagawa niyang mabilis na lumingon at tamaan ito ng palaso. Sinubukan siyang palibutan ng ibang mga halimaw, ngunit nagawang umiwas ni Himawari at pagkatapos ay patayin ang lobo. Lalong tumitindi ang pagod mula sa sugat sa kanyang balikat, at iniisip ng dalaga na kailangan niya itong asikasuhin kaagad. Pagkatapos, nakita niya ang kanyang espada sa lupa at tumakbo para kunin ito. Ngunit bilang resulta, natamaan siya sa likod. Ganoon pa man, bumangon muli ang babae at ginamit ang isang kakayahan sa kanyang espada.